Isang umaga ay masayang naghahanda ng agahan ng isang sibilyan. Ngunit nang kakain na siya ay kamay na lang ang natira dito dahil sa isang nilalang. Samantala nagtaksi si Jotaro patungo sa Moryo upang mag-imbestiga sa mga kababalaghang nangyayari sa lugar. First day of school ni Hirose Koichi at nabangga niya si Jotaro kaya kinuha nito ang kanyang mga gamit at nagtaka siya kung ba't di ito natapon. Hinahanap daw ni Jotaro si Hige Shakate kaya nagpaturo ito ng direksyon. 28 na si Jotaro dahil 10 taon ang lumipas mula nang matalo nila si Dio. May dumating na mga bully na ikinatakot ni Koichi. Pero napagdiskitahan ng mga ito ang isang lalaki na may alagang pagong. Napakatangkad pala nito kahit isa palang freshman. Ngunit sinampal lang siya ng senior kaya humingi siya ng sorry. Tinapon din ang pagong at ang tanungin ng pangalan nito ay narinig ni Jotaro na ito ang hinahanap niyang si Hige Shakata. Pero nang tuksuhin ang kanyang buhok ay nag-init ang ulo ni Josuke at ginamit nito si Crazy Diamond at pinatalsik ang lalaki sa mga kasama. Parang wala namang nangyari sa pagong na ibinalik niya sa tubig at umikot pa ang mukha ni Pangit na mas naging pangit. Dahil dito ay nagtakbuhan ng mga duwag. Nagulat si Josuke nang bumalik ang pagong at nagtaka naman si Koichi kung paano ito gumaling. Sinabi ni Jotaro ang lahat ng mga impormasyon kay Josuke at ang tatay nito na si Joseph Joestar. Di rin daw maisip ni Jotaro na nagkaroon pala ng anak sa ibang babae ang kanyang lolo. Dahil dito ay pamangkin ni Josuke si Jotaro kahit mas matanda si Jotaro. Makakatanggap daw ng 1/3 ng mana si Josuke pag namatay si Joseph Joestar at naiinis din daw si Suzy noong nalaman na may iba pang anak ang asawa nito. Kaya nagsorry si Josuke na ayaw na lang daw tanggapin ang mana. Di inaasahan ni Jotaro ang reaksyon na ito ng binata at nalaman na sikat din ito sa mga babae. Nainis si Jotaro dahil di pa niya ito tapos kausapin kaya tinukso niya ang buhok nito at biglang nagbago ang mood at nalaman na galit ito sa mga pumapansin sa kanyang buhok. Pero nasalag ni Jotaro ang atake nito at pinaliwanag ang tungkol sa mga stand. Ngunit mas nagalit si Josuke kaya nalaman ni Jotaro na napakalakas nito pero naglaho si Star Platinum at nasa likod na sinuntok ang binata saka nagalit siya sa mga maingay na chicks pero nagkagusto din ang mga ito kay Jotaro. Walang ideya si Koichi sa nangyayari pero alam niyang merong kakaiba. At ngayon lang daw nagamit ulit ni Jotaro ang stop time dahil sa lakas ni Josuke. Saka tinanong kung nakita nito ang nasa litrato at wag na wag daw makikialam si Josuke. Bigla namang nagmadali ang dalawa dahil late na sila. Saka nag-isip si Jotaro kung anong kapangyarihan ng stand nito dahil sa nangyari sa sombrero niya at sa mukha ng bully. Isang babae ang pini-pick up ng rich kid. Ngunit binasag lang nito ang mukha niya sa pinto. Nagreklamo naman ang rich kid kay Ryohei pero ayaw nitong hulihin ang sariling anak. Saka pinuntahan ng anak na si Tomoko na nanay ni Josuke. Isang lalaki ang nabunggo ng magjowa at nagpasikat pa ang lalaki sa baby girl niya pero natakot ito nang mapansin na si Angelo na isang sikat na killer pala ang nabangga niya na walang nakakaalam kung paano nakatakas sa death row. Samantala bangkay na lang ang babae at ang jowa nito ay nang hostage pa ng isang convenience store. Pero nang tuksuhin nito ang buhok ni Josuke ay pinuntahan niya pa ito kaya papatayin na nito ang babae pero inunahan na sila ni Josuke. Kaso napagaling niya sa isang iglap at nilagay ang kutsilyo sa loob ng katawan nito. Saka lumabas ang isang stand na nagkokontrol pala sa lalaki at nagbanta na siya na ang susunod nitong target bago tumakas. Di man ito nakita ni Koichi pero alam niyang may kababalaghan talagang nagaganap. Pag-uwi niya ay sakto namang tumawag si Jotaro upang kausapin siya sa mga stand user na gumagambala sa Moryo. Samantala nandoon na si Angelo na target ang magandang nanay ni Josuke dahil ito pala ang stand user. Lumapit si Angelo na nagpanggap na delivery boy ng gatas. Napansin ni Tomoko na bago ang milkman at nakabukas pa ang gatas kaya pinapalitan niya ito. Nainis naman si Angelo dahil ipapainom niya sana ang kanyang stand para makontrol si Tomoko. Sa kanyang inis ay nakita niya ang lalaking nagpapapup ng aso sa park kaya kinagat niya ang aso at pinakain sa amo nito saka chinok ito ng stand hanggang sa mamatay saka pinapasok sa hose para mainom ng nanay ni Josuke. Nagbabala si Jotaro na wag silang kumain o uminom ng kahit ano pero di pa ito nasabi ni Josuke sa ina. Pero nakainom na ng kape si Tomoko kaya nakapasok na ito sa kanyang bibig. Agad naman itong ginamitan ni Josuke ng stand power upang mahuli at maikulong sa bote at balak pumunta ni Jotaro para siguruhing ligtas sila. Galit na galit si Angelo sa ginawa ni Josuke nang makita ang lolo nitong pulis na nanghuli sa kanya noon. Tinutukan nito ang apo dahil di na naman pumasok para mag-video game pero laruan lang pala ito. Napanood nila sa balita na nasa 7 na ang napapatay sa kanilang bayan. Samantala nag-transform ang stand ni Angelo upang inumin ito ni Ryohei. Dumating na si Jotaro pero nakita na lang ni Josuke na ininom na pala ito ng lolo kaya napahamak ito. Dahil dito ay pinulbos niya ang stand ngunit tumakas lang ito sa kanya. Saka sinubukan niyang pagalingin ng lolo pero wala na siyang magawa dahil di siya nakakapagpagaling nang namatay na. At ito ang dahilan kung ba't nagpa siya si Josuke na tumulong sa paghahanap kay Angelo. Napakaayos ng damitan ni Ryohei dahil masinop siya sa gamit di tulad mo kaya nalulungkot si Tomoko na iniwan na sila nito.
Iniwasan muna nilang mag-consume ng mga pagkain at inumin na hindi nakasilyo upang maiwasan ang pagsanib ng kalabang stand. At bagamat kalmado ay mapapansin sa mga gamit ang galit na nararamdaman ni Josuke. Nalaman ni Jotaro na di napapagaling ni Josuke ang sariling katawan kaya game over na siya pag nakapasok ang kalaban sa kanyang katawan. Samantala nagbabantay si Angelo sa kanila. 3 araw nang walang ginawang hakbang si Angelo kaya napaisip si Jotaro kung anong hinihintay nito. Ulan lang pala ang hinihintay nito kaya sinubukan niyang pumasok kay Jotaro pero nabigo kaya sila Josuke na lang ang target niya. Pagpasok ay nakitang pinakulo nito ang lahat ng tubig. Nagpanggap itong usok upang makapasok sa binata kaya sinubukan niya na naman itong ikulong pero di na umubra. Gumawa din ng mga butas si Angelo upang pumasok ang ulan sa loob at malaya itong kumikilo sa pagdaan sa lahat ng tubig. Pero alam ni Josuke na malapit lang ang stand user. Sinubukan nito muling pasukin ang binata na pinrotektahan ni Jotaro. Saka dumaan sila sa pader upang makaiwas sa tubig dahil nabubuo naman niya ang mga bagay. Ngunit dumaan ito sa humidifier kaya nakapasok na ito sa katawan ni Josuke. Pero gumamit ng gloves si Josuke upang mahuli niya ito sa pangalawang pagkakataon sa kainihagis sa puno na kinaroroonan ng user. Napatakbo na lang ito sa kanila pero lampa naman ng Makong, na sinusubukan pang magpaliwanag kaya sinaktan ni Josuke at nilagyan ng bato ang kamay. Saka pinagsasapok niya ito hanggang sa mapunta ang katawan nito sa bato na nasa likod bilang habang buhay na parusa. Pero nakuha pa nitong magbanta na ang nagbigay sa kanya ng stand ang tatapos kila Josuke. Dahil sa nakaraan ay nasa death row na si Angelo dahil isa siyang serial killer. Di niya alam kung paano nakapasok ang lalaki na merong kapangyarihan na inatake siya ng palaso. At sinabing pag nakasurvive siya ay magkakaroon siya ng ability na tinatawag daw ni Dio na stand. Nagbanta si Angelo na papasok sa katawan ng isang babae kung di siya pakakawalan at tinukso pa ang buhok ni Josuke kaya di na siya nakapagpigil na pagsasapukin si Angelo at tuluyang pinagsanib ito sa bato. Dahil sa nalaman ay bago nilang target ang lalaking nagbibigay ng stand. Nag-research din si Koichi at nalaman na 81 na tao na ang nawala sa kanilang lugar. Naging tourist attraction na lang si Angelo na dinadaanan nila pauwi. Nang mapansin ni Koichi na may nakatingin mula sa abandonadong bahay. Di naniwala si Josuke dahil nasa kabila lang ang bahay nila kaya malalaman niya kung may nakatira dito. Pero nang sumilip si Koichi ay nagalit si Okuyasu dahil trespassing daw sila. Nagagalit pa si Tomoko pero nang makita si Jotaro ay inakala niyang ito ay si Joseph kaya nagpakilala na lolo niya si Joseph. Di rin nagtagal si Jotaro dahil hinahanap niya si Josuke. At sinabing matanda na kasi si Joseph kaya di na ito nakasama. Habang nagmamaneho ay naisip niya kung ang bow at arrow ay ang sandata ba na nagmula kay Enya. Minamalas pa si Koichi dahil inatake siya ng kuya ni Okuyasu na si Keicho ng bow and arrow. Bumagsak si Koichi kaya kailangan na itong pagalingin ni Josuke pero di siya papayagan ni Okuyasu na merong stand na si The Hand. Pero mas mabilis naman sa kanya si Crazy Diamond kaya pinagalitan ni Keicho ang kapatid pero napatalsik pa ito ni Josuke. Ngunit nang magalit si Okuyasu ay ginamit nito ang kakayahan upang mapigilan si Crazy Diamond at tamaan ng mga atake pero nakailag siya sa espesyal na teknik ng kamay nito. Nalaman ni Josuke na nakakapag-erase ng kahit anong bagay si Okuyasu kaya bawal siyang tamaan ng teknik nito. Tinanggal nito ang space sa pagitan nila kaya kusa siyang lumalapit at nasusuntok ni Okuyasu na inulit-ulit nito hanggang mapatalsik siya. Pero tumapat pala sa mga base si Josuke upang mahigop din ang mga ito na tumama kay Okuyasu kaya knockout. Kaso kinuha na ni Keicho si Koichi kaya nagmadali siyang pumasok ngunit kinuha lang daw ni Keicho ang arrow dahil nag-iisa lang ito. Naisip naman ni Jotaro na ang bow and arrow din ang nagbigay ng stand kay Dio kaya kailangan nila itong makuha bago ito makagawa ng isa pang malakas na stand. Walang pakialam na hinugot ni Keicho ang palaso kay Koichi. Kaya napasugod si Josuke nang dumating si Okuyasu kaya siya ang tinamaan ng atake ng sariling kuya. Pero di naawa si Keicho dahil malakas daw sana ang stand ni Okuyasu ngunit mahina ang user. Nakailag si Josuke sa mga atake nito saka winasak niya ang pader upang mailigtas si Okuyasu dahil wala nang pake dito si Keicho saka inayos ang pader. Pero alam ni Keicho na magbabalik si Josuke para kay Koichi. Tinanong ni Josuke kung ano ang stand ng kanyang kuya pero ayaw pa ring sabihin nito ngunit pinagaling pa siya ng binata. Nagtaka si Okuyasu sa kanyang ginawa pero ayaw lang daw ni Josuke na may masawi doon. Sinundan niya ang bakas ng dugo ni Koichi patungo sa itaas. Pero sinundan din siya ng nagtatakang Okuyasu kung ba't di niya mapagaling ang sariling sugat. Nagbanta din si Josuke na kung mapatay si Koichi ay baka patayin niya rin si Keicho. Nakita niyang humihinga pa si Koichi pero alam niyang isa itong trap pero susugod pa rin siya upang iligtas ito. Nang pigilan siya ni Okuyasu at ito na mismo ang kumuha kay Koichi papalapit sa kanya para maging quits na sila pero di na daw siya makikialam sa
kalaban. Agad na pinagaling ni Josuke ang kaibigan na walang alam sa nangyari. Balak na nilang tumakas pero narinig nilang nakaabang na ang mga tauhan ni Keicho at nakitang maliit itong nilalang. Nang aatake siya ay pinaulanan siya ng bala ng mga ito dahil mga toy soldier pala ang mga kalaban nila na isa-isang bumaba. Tinamaan pa siya sa mukha kaya tinapos ang ilan sa mga ito. Sumugod ang mga toy soldier at sa utos ni Keicho ay muli silang pinagbabaril kaya mabilis silang tumakas at muntik na si Josuke. Naisip ni Josuke na dumaan sa bintana pero may nag-aabang na mga helicopter at meron pang tangke, mabuti ay di sila tinamaan dahil pinagsasapok ni Crazy Diamond ang mga bala. Napansin ni Josuke na nakikita na rin ni Koichi ang mga ito dahil naging isa na rin siyang stand user. Naghagis ng mga pako si Josuke na pinagbabaril ng mga toy soldier. Saka pinagmalaki ang defense formation ng kanyang mga sundalo. Nais daw ni Keicho na makita kung ang stand ba ni Koichi ang hinahanap niya. Pero walang alam si Koichi kung paano ito gagamitin kaya inatake siya ng kalaban. Dahilan para aksidente niyang mapalabas ang isang itlog. Nang makita na ito ni Keicho ay naghanda na siyang umatake kaya sinipa ni Josuke si Koichi sa kanya pinagsusuntok ang mga bala. Naisip ni Keicho na may pakinabang din ang ability ni Koichi pero kailangan niya munang mapatay si Josuke pero di magpapatalo ang binata. Balak pa sanang tumulong ni Koichi pero pinaalala ni Keicho na kaya buhay pa siya ay dahil nakakaintriga lang ang kanyang stand. Nagpatuloy sa pag-atake si Keicho na pinagsasalag lang ni Crazy Diamond. Ngunit nakatapak siya ng landmine saka inatake pa ng mga missile sa braso. Saka pinaligiran ng lahat ng mga ito si Josuke upang tapusin. At walang awa niyang pinaulanan ng binata pero nakahanda na pala ang pang-counter nito na missile na tumama sa pagmumukha ni Keicho. Dahil dito ay si Josuke ang nanalo. Pero bago sila umalis ay nais ni Koichi na kunin ang bow and arrow para wala nang mapahamak kaya sinamahan siya ni Josuke. Pero may nakakatakot na nagtatago sa loob kung nasaan ito. Ngunit pumasok pa rin si Koichi kaso nahuli siya ng halimaw. Kaya sinuntok ni Josuke ang kamay nito pero nakita nilang tumubo lang ito muli at di nila alam kung anong klase itong nilalang. Dumating si Keicho at sinabing ito daw ang ama nila. At ang tunay niyang goal ay makahanap ng stand user na makakatapos sa ama upang matapos na ang paghihirap nito. Sinubukan niya na ang lahat ng paraan pero di niya ito mapatay dahil ginawa itong immortal ni Dio. 11 years ang nakalipas ay minalas daw sa trabaho ang kanilang ama at sila ang pinagbuntunan nito ng galit. Ngunit isang araw ay bigla itong yumaman dahil naging assistant siya ni Dio. Subalit isang araw ay naging isang nakakatakot na halimaw na lang ang ama dahil sa cell na nilagay ni Dio. 10 taon daw siyang nag-research pero natanggap niya nang di na maibabalik sa dati ang ama kaya nais niya na lang na matapos na ang paghihirap nito. Nagsimula siyang pahirapan ang nilalang pero nagpatuloy pa rin ito sa pagkuha sa mga papel nang sumugod si Josuke at inayos ang picture na kinukuha nito na family picture pala ng buong pamilya nila Keicho kaya napaiyak si Okuyasu nang malaman ito. Nagpasya si Josuke na humanap ng makakatulong na maibalik ito kaya kailangan niya ng bow and arrow. Maging si Okuyasu ay pumayag sa nais ni Josuke subalit ayaw pa rin ni Keicho. Nang makita nilang may nagmamasid sa itaas at mula sa kuryente ay inatake nito ang magkapatid kaya pinatalsik ni Keicho si Okuyasu para di ito madamay. At nagpakilala itong si Red Hot Chili Pepper na dinala ang katawan ni Keicho sa kuryente at pag-akyat nila ay nakita na lang ang bangkay ni Keicho sa poste. Dahil dito ay nagpasya si Okuyasu na makipagtulungan kila Josuke. May tumawag naman kay Jotaro na nagbanta na papatayin siya kung di siya aalis sa Moryo. Pero ayaw ni Jotaro kaya pinasabog ng bilan ng telepono bilang babala. Nailibing na rin ang katawan ni Keicho. At kinabukasan ay nais nang sumabay ni Okuyasu kay Josuke tuwing papasok sa school. Natutuwa si Koichi sa bago niyang mountain bike kaya nagpakakamote siya pero nasagasaan niya ang isang hayop at di niya alam kung anong gagawin. Nakita naman siya ni Kobayashi Tomami na kinukonsensya siya sa nagawa at tutulungan daw siya nito basta ibigay niya ang allowance. Pero nalaman ni Koichi na ito rin ang naglagay ng hayop upang masagasaan. Dahil sa konsensya ay tinubuan ng lock sa dibdib si Koichi na siyang ability ni Kabayoshi. Mabuti na lang ay nakita siya nila Josuke. Inamin nitong nakuha niya ang stand kay Keicho at balak niya itong gamitin para yumaman. Mas kinonsensya nito si Koichi kaya mas lumaki pa ang lock. Tapos kinuha nito ang pera niyang pambili sana ng rubber shoes. Nakialam na sila Josuke pero di nila matanggal ang lock. Pero pati sila ay siningil nito para pakawalan niya daw si Koichi ngunit sinapok na siya ni Okuyasu kaya natumba ito at natanggal ang isang ngipin. Nang makonsensya si Okuyasu kaya pati siya ay nalagyan ng stand ni Kabayoshi. Sasaktan niya pa sana ito pero babalik daw ang sakit sa kanya dahil meron na siyang lock. Nalaman ni Josuke na isang stuffed toy lang ang nasagasaan ni Koichi. At ang ngipin nito ay isang props lang din pala kaya naglaho ang stand nito nang mawala ang guilt sa dalawa. Kaya binalik na nito ang pera ni Koichi at tumakbo na parang supot. Pero pinunit pala nito ang pera dahil papalitan sa bangko ang mas malaking bahagi ng bill. Pag-uwi niya ay napakatahimik at nakitang minamasahe pa ni Kabayoshi ang nanay niya. Nalaman ni Koichi na nagpanggap pala itong nagbalik ng perang nahulog daw niya.
Pero napunta daw kay Koichi ang wallet ni Kabayoshi na may malaking pera at pinatunayan niyang kanya ito dahil sa resibo ng isang resto. Dahil sa guilt ay nagkaroon ng lock sa dibdib ng ina ni Koichi. Saka sinabi nitong balak niyang kunin ang house and lot nila. At maging ang ate niya ay nabiktima na rin ito dahil nagpatapon daw siya ng mainit na tsaa upang makaramdam ito ng guilt. Dahil sa galit ay tuluyan ng napisa ang itlog na stand ni Koichi. Natakot si Kabayoshi dahil sa itsura nito at nag-utos si Koichi na tanggalin nito ang mga lock sa pamilya pero ayaw nito kaya sinuntok ng stand niya pero hindi naman nasasaktan si Kabayo. Kaya nagbanta itong tatapusin ng kanyang pamilya pero may drawing sa katawan nito sa kanaramdaman ng mga atake dahil gumagamit pala ng sound ang stand ni Koichi. Sinusubukan pa nitong gumanti pero binabaliw lang siya ni Koichi sa kanyang mga atake. Kaya kumuha ito ng kutsilyo at sinaksak ang sarili saka binigay sa kanya ang kutsilyo para lalong magilty ang nanay at ate. Dahil sa bigat ng nararamdaman ay nagbalak ng magpakamatay ang ina. Pero ginamit niya ang stand upang pakinggan siya nito kaya naglaho ang nararamdaman nitong guilt dahil naniwala siyang mabait ang anak. Kaya nagmakaawa na lang si Kabayoshi na maging tagahugas niya ng puwet. Dahil dito ay nagtaka sila Josuke kung ba't parang nagkaroon ng pet si Koichi. Isang lalaki ang nakikinig kay Papa Dudot ng madaling araw. Nang mabaliw ito at tinusok ang sarili. Giit ni Kabayoshi na ang nabalitang nagtusok ng mata ay nakaaway pala ni Hasamada Toshikazu kaya naisip nilang isa itong stand user. Nais mag-imbestiga ni Josuke at sinabi ni Kabayoshi na pabayaan na lang nila ito pero nais tumulong ni Koichi dahil maaari ding manganib ang kanyang pamilya kaya naiyak si Kabayoshi sa lakas ng loob ng master. Hinanap nila ito sa school pero nakatingin na pala ito sa kanila. Tinignan din nila ang locker nitong ang daming kalat nang mahawakan ng bida ang isang wooden doll, na biglang nag-transform na kamukha niya at nagagawa pa siya nitong makontrol. Kaya pinasiko nito si Koichi sa kanya na tumalsik. Di niya ito masuntok dahil nasa labas ng range kaya binato na lang ng ballpen na nakuha nito at nagpakilalang si Surface at nakita niya ang user sa sulok. Binigay sa kanya ang ballpen at kinontrol siya nito para saksakin ang sarili. Saka pinagtawanan ni Hasamada at ang next target nila ay si Jotaro. Di nito alam na nalagyan siya ni Koichi ng powers nito. Nakaligtas naman si Josuke at agad na pinuntahan ng kaibigan. Dumaan ang isang babae na nagkakagusto kay Koichi. Tumawag sila sa hotel ni Jotaro para magbigay ng babala pero busy ang linya dahil kausap na pala nito ang nagpapanggap na Josuke. Kaya nagmadali sila para di sila maunahan. Nang makasalubong ni Kabayoshi ang fake Josuke ay biglang sinubukan nito ang tigas ng kanyang bungo. Dahil sa pagmamadali ay di nakita nila Josuke si Kabayoshi sa damuhan. Naiinis si Hasamada dahil napaka-famous ng bida kaya nang may magbigay ng sulat ay pinunit niya ito at sinapok pa kaya nasaktan ang engot. Dinumihan niya pa ang isang big bike kaya sinabihan siyang pag-inggit-pikit. Kaya binanatan ito ng kanyang stand at sinapok saka pinagbantaan ng isa pa na gagawing sashimi ang dila. Nang magbato sila Josuke kaya sinalo ng puppet. Saka inayos ni Josuke ang bote kaya nabalot ang kamay ng puppet at napatakbo si Hasamada kaya kailangan nilang habulin ito patungo kay Jotaro. Tapos nag-overpass pa sila Hasamada dahil narinig na paparating ang tren pero sound lang pala ito na ginawa ni Koichi kaya sila Josuke ang naunang makakita kay Jotaro. Pero nakontrol nito ang bida na kumuha ng ballpen kay Jotaro at pinasaksak ito sa kanya ngunit binanatan si Engot ng mga sinaktan niya kanina. Kaya naglaho ang puppet at iyak na lang si Hasamada dahil pinagaling pala ni Josuke ang dalawa at tinuro ang kanilang lokasyon kaya lagot ang tumbong ng Engot. Pinagwawasak naman ni Josuke ang puppet para di na ito magamit. Tapos na ospital na si Kabayoshi. Pero dito palang nagpakita ang tunay na kalaban na nagmamasid sa kanila. Nalaman nilang wala palang alam si Hasamada sa Electro Freak na pumatay sa kuya ni Okuyasu. Pero nakatadhana daw na magkita ang mga stand user dahil maliit lang ang Moryo. Saka nakita nila si Koichi nakadate ang magandang chicks na si Yukako Mapagmahal 001. Inakala ni Koichi na nais lang nitong magpatulong sa homework pero pinagtapat ng dalaga na may gusto ito sa kanya kaya napangiti ang binata at halos mamatay sa inggit si Okuyasu. Dahil pogi daw si Koichi ay nais na siyang alagaan ni Yukako. #groomer. Dahil nabibilasan sa mga pangyayari ay di makasagot si Koichi ngunit pinakita na ng dalaga ang pagiging red flag nito. Saka humingi ng tawad na parang manipulative bitch. Natulala na lang si Koichi saka meron na palang mga buhok ang kanyang drinks kaya naisip ng bida na baka stand user din ang dalaga. Dahil malakas talaga ang tama ni Yukako ay pinuntahan na naman siya habang naglilinis at nagsimula itong mag-love bombing upang hindi na siya makatanggi pa sa magandang chicks. Natatakot na si Koichi sa sobrang obsessed nito pero natatakot din siyang magalit ito sa kanya. Nang dumating ang isang kaklase para tulungan siyang magtapon ng basura ay nagsimulang magselos si Yukako. Kinumprante ni Yukako ang babae at pinagbantaan na huwag nang lalapit kay Koichi. Sumagot naman itong wala siyang pake sa crush niya kaya nagalit si Yukako at umatake ng stand. Saka naramdaman na lang niyang mainit dahil nasusunog na pala ang kanyang buhok at tinakpan pa ang kanyang mata kaya natumba at pinigilan pang magsalita.
Kaya tinanggal kaagad ni Okuyasu ang mga buhok upang mailigtas ito. At naisip na kailangan nilang bantayan si Koichi mula sa weird na babae. Naaapektuhan na ang grades ni Koichi dahil sa pagiging obsessed sa kanya ni Yukako. Kaya nais niya na daw itong bastay din pero di daw ito magandang ideya, sabi ni Josuke. Kaya ang advice ng bida ay wag na siyang maligo at magpapangit para ma-turn off ito sa kanya. Nagmarites sila at pinarinig kay Yukako pero di sila nito pinansin. Sa halip ay pinuntahan pa nito si Koichi at ginamitan ng stand dahil balak siya nitong gawing alpha male na mala Andrew Tate, kaya mas lumala pa ang sitwasyon. Dinala siya ni Yukako sa bahay nito at nalaman na nanggaling din ang stand nito sa bow and arrow. Kaya habang naghahanap siya ng paraan para makatakas ay makikisama muna siya kay Yukako. Pero dahil mababa ang score niya sa test ay nagsimula ang kanilang training. Nagsimula na ang unang tanong ni Yukako. Kinabahan si Koichi dahil di niya alam ang sagot, ngunit tama naman ang hula niya. Pero kung nagkamali ay papakainin sana siya ng eraser o kaya sabon ng may saltik na dalaga. Nagsimula na ang pangalawang tanong pero di talaga alam ng binata kaya natatakot na siyang kumain ng eraser. Pinagmasdan niya na lang ang reaksyon nito para malaman ang tamang sagot. Pero mas nagalit kaya papakainin siya ng gulay na binalot sa test paper. Napatakbo na lang ang binata pero napigilan siya dahil meron pala itong nilagay ng mga buhok sa kanyang anit. At kailangan niya rin daw ubusin ng mga pagkain bago siya bigyan ng susunod. Hinahanap pa rin nila Josuke sila Koichi at Yukako. Di rin siya makapag-CR dahil kailangang malaman niya ang sagot sa question na siyang combination ng lock, kaya nakawiwi na sa salawal. Nilabhan naman ni Yukako ang mga naihian niya pero malungkot si Koichi dahil nababoy na ang pagkatao niya. Pero di pa rin sumuko si Yukako dahil alam daw nitong may tinatago pa siyang sikreto. Kaya tuturuan daw siya nito gamit ang silya elektrika, kaya mas lalong kinabahan ang binata. Iniisip pa rin nila Josuke kung paano hahanapin si Koichi. Sinamantala ni Koichi na maghanap ng payphone sa labas pero wala naman siyang coin, tapos nakita pa siya ng dalaga na sisirain daw ang emergency button ng payphone para makasiguro. Ngunit gamit ang sound ay nagawa ni Koichi na makontak ang bahay ng bida na labis nitong ikinagalit. Dahil sa narinig ng mga alon ay nalaman nila Josuke ang lokasyon nito, samantala nilagyan niya ng mga barikada ang pinto. Nilagyan niya pa ng kuryente ang doorknob kaya nagulat at mas nagalit si Yukako. Tapos nilagyan siya ng nakakabiging sound ng stand nito na sinasabing ayaw sa kanya ni Koichi. Ngunit natanggal lang ang sound at tumalsik na naman siya dahil kinontrol nito ang buhok na nilagay sa kanya at binilibag pa siya sa pinto, kaya nabuksan na nito at nagbabala na kung di siya nito mapaibig ay papatayin na lang siya. Maging si Eko ay di na makagalaw at tinanggal na rin ng dalaga ang nakaharang sa pinto, samantala nag-evolve lang pala ang stand ni Koichi na parang si Cell at pinatalsik ang dalaga ng malakas na hangin pero nakakapit ito gamit ang buhok. Dumating na rin sila Josuke pero di pa nila alam ang bahay na kinaroroonan ni Koichi. Nagulat si Yukako na maging cool na si Koichi dahil sa bagong stand nito. Galit na rin si Yukako na nahawakan pa ang trap ng binata. Kaya umatake ito ng napakaraming buhok sa kanya pero nakita na rin sila nila Okuyasu. Patuloy ang pagtantrums ni Yukako pero di na natatakot ang binata at nang inatake niya ito ay nadampian niya ang teknik nito na gumapang sa buhok at nagpatalsik sa kanya sa malayo. Pagtingin ay naging pangmatanda ang buhok nito na bigla pang umatake at natanggal ang sandata ng buntot ni Echo 2.0. At tuluyan na itong nabaliw pero nagka-crack na rin ang kinaroroonan nila kaya tuluyang nahulog ang bruha. Ngunit nagawa na palang malambot ni Koichi ang bato kaya hindi namatay ang babae. Napagtanto ni Yukako na habang nais niyang patayin si Koichi ay gumawa pa ito ng paraan para di siya matuluyan, kaya natanggap niya nang di niya na ma-reach si Koichi. Nakita naman ng mga lasing ang nangyari pero naisip na baka bangag lang sila. Pero dahil na rin sa mga training na ginawa sa kanya ni Yukako ay naka-perfect siya sa exam. Samantala isang resto ang nag-open malapit sa cemetery. Patungo sana sila sa puntod ni Keicho nang magutom si Okuyasu kaya naghanap sila ng resto. Sila pa lang ang customer kaya pinagsilbihan sila kagad ng chef na nagpakilalang si Tonyo na marami na daw nalalaman na dish. Pero wala daw menu dahil si Tonyo daw ang magbibigay ng nais niyang ihain pero ayaw pumayag ni Okuyasu, ngunit nalaman agad nito ang kanyang kalusugan dahil sa pagtingin sa kamay kaya siya na daw ang bahala sa kailangan niyang pagkain. Pag-inom ay kakaiba ang sarap ng tubig na binigay sa kanila kaya napaiyak pa si Okuyasu. Pero ayaw huminto ng luha kaya nagalit ang bida sa chef pero sinabi ng chef na pagpuyat ka ay mangyayari ito dahil tinulungan siya ng espesyal na tubig na bumuti ang pakiramdam na totoo ngang nangyari sa kaibigan. Binigay nito ang special salad with mozzarella cheese kay Okuyasu. Pagkain niya ay halos nabaliw na naman sa sarap nito. Kaya gustong tikman ni Josuke pero ayaw niyang mamigay dahil sa sobrang sarap. Kaso kinati naman siya ng matindi at natanggal ang napakarami niyang dead skin kaya nag-alala ang bida pero gaman ang kanyang pakiramdam. Tapos dinala ng chef ang dead skin at naghihinala na si Josuke. Sunod ay binigay na nito ang masarap na pasta. Pero masyado daw maanghang kaya sinabi ni Josuke na wag niya na itong kainin at napasimangot si Tonyo. Umalis muna ito para kunin ang main dish.
Saka sinabi ni Josuke na baka isang stand user din ang chef. Kahit ayaw ni Okuyasu ng spicy ay kinain niya pa rin ng spicy spaghetti dahil nakaka-addict daw ito. Dahil dito ay natanggal ang mga ngipin niya na merong cavity at tumubo pa ito kagad kaya nagkaroon siya ng pang-model na smile. Naghinala na ang bida kaya sinuntok niya ang plato nito at ni-restore niya ang dish sa ginamit na sangkap at nakita ang mga hayop na kamatis. Biglang nakaramdam ng matinding pagsakit ng tiyan si Okuyasu kaya pumasok sa kusina si Josuke. At nakita na pinapakain nito ng main dish ang tuta na naging lamang loob at muntik na siyang mapatay pero ang tuta ay tuluyang na deadball ng main dish. Nagsimula ng mabaliw si Okuyasu sa main dish ni Tonyo kahit sobrang sakit ng tiyan na nagresulta ng pagsabog ng bituka nito. Saka nasa likod ang chef pero binibigyan lang siya nito ng sabon at nakitang ayos naman ang kaibigan pati na ang tuta dahil imahinasyon niya lang pala ang nakita dahil mabuti pala itong stand user. Pero nagalit ito dahil pumasok ng di naghuhugas ng kamay si Josuke kaya pinaglinis siya habang nagpapakasarap sa dessert si Okuyasu. Dumating ang mensahe mula sa Speedwagon Foundation at nagbabala na nakakapaglakbay sa kuryente si Chili Pepper kaya gumawa siya ng liham para ibalita na paparating si Joseph Joestar. Pinagalitan si Josuke dahil naglaro na lang siya buong hapon. Pero ayaw mamatay ng TV dahil ginamit pala itong daanan ni Chili Pepper para mapuntahan siya. Giit nitong alam niya ang bawat kilos nila kaya pinalabas niya si Crazy Diamond. Ngunit nais lang daw siya nitong pagpraktisan bago niya kalabanin si Jotaro. Pero di niya inaasahan na sobrang bilis ng bida kaya binugbog siya nito, ngunit naka-counter ito gamit ang bilis ng kuryente dahil malakas din pala ito. Pero umalis muna para magpalakas pa bago kalabanin si Jotaro. Saka ni-restore ng binata ang mga gamit bago pa magalit ang kanyang ina. Nagkita sila sa lugar na walang kuryente at nagalit si Okuyasu nang marinig ang pangalan ni Chili Pepper dahil ito ang pumatay sa kuya niya saka dumating si Jotaro. Kailangan na nilang mahanap si Chili Pepper bago pa nito gamitin sa mas maraming tao ang bow and arrow. Giit ni Jotaro na parating na si Joseph na makakatulong sa kanilang paghahanap pero kailangan nila itong protektahan dahil matanda na. Biglang may nagpaandar sa big bike dahil nakapasok pala si Chili Pepper gamit ang kuryente ng baterya nito saka umalis na ito upang abangan ang pagdating ni Joseph at una itong patayin. Tinanggal ni Okuyasu ang space sa pagitan nila kaya nakasakay siya dito pero nakailag ito sa kanya, pinaglaho pala ng binata ang gulong ng big bike kaya sumemplang na ito. Alam nilang di ito makakalayo sa battery ng big bike kaya corner na ito dahil malayo pa ang mga poste ng Meralco. Pero pinagtawanan pa nito ang nagagalit na Okuyasu. At nang magsabayan ay napinsala ni Chili Pepper ang binata. Pero nag-teleport ito at pinagsisipa siya ng walang awa. Umilag pa ito sa mga atake pero sobrang kabado na ng itlog ng villain. Pero kailangan pa nilang malaman kung nasaan ang bow and arrow. Kaso pinoprovoke naman ito si Okuyasu kaya tinuluyan niya na si Chili Pepper. Pero pinrovoke pala siya para mahukay ang nakalibing na power line kaya mas lumakas pa ito. At mabilis na nakailag sa katuluyang pinutol ang braso ni Okuyasu, tapos isinama pa siya nito sa loob ng power line. Naging hysterical si Koichi pero kulang ang dalawa. Dahil kapag pinagaling pala ni Josuke ang braso nito ay mahahatak pabalik si Okuyasu. Habang nag-e-emote pa ay umalis na ang dalawa para sa susunod na hakbang pero may natutunan na lesson si Okuyasu na huwag maging bowpoles. Samantala malapit na ang sinasakyang barko ni Joseph. Nag-abang na sila Jotaro para protektahan si Joseph at nag-check naman sa bangka si Josuke. At nais ni Jotaro na maiwan sila Josuke at Koichi upang may magbantay sa pampang. Dahil hinala ni Jotaro na gagamit ng lumilipad na bagay si Chili Pepper para mauna ito sa barko kaya nagmadali na rin sila. Di alam ng bida ang mararamdaman dahil ngayon niya lang makikita ang ama. Nang dumating si Chili Pepper at nagpakita ang user nitong si Otoishi Akira na rocker na merong RC plane. Nagyayabang pa itong Pinky lang daw ang gagamitin sa kanila pero binali lang ito ni Josuke. Ngunit naibalik niya ang daliri para makatugtog ng fingerstyle. Pinagsusuntok niya ito pero biglang nag-teleport sa likod, giit ni Koichi na siya ang ginalaw nito at di umalis sa kinaroroonan si Otoishi. Dahil marami palang power line sa ilalim kaya pinaglalaroan lang siya dahil sa lightning speed nito. Binaliw sila nito sa mabilis na palipat-lipat ng posisyon at para lang siyang batang binugbog sa harap ng kaibigan. Pero ni-restore pala ni Josuke ang aspalto sa raw form nito kaya nagkaroon ng tubig kaya nakita ang kalaban na pinagpupulbos. Nakita nila Jotaro na nakikipaglaban sila Josuke. Samantala nagsimulang higupin ni Chili Pepper ang lahat ng kuryente sa buong Moryo upang mas lumakas kaya nagawa nitong makipagsabayan sa lakas ni Crazy Diamond at nagsisimula na rin itong manalo dahil sa taglay na lakas. Ngunit nang sumugod ay ni-restore ng bida ang gulong upang makulong ito sa loob.
Pero sinubukan pang tumakas ni Chili Pepper kaya pinatalsik ito ni Josuke sa dagat dahilan para kumalat ang kuryente sa dagat at manghina ang kapangyarihan nito at di na makagalaw ang user. Binalita ni Koichi na natalo na nila si Chili Pepper. Dahil sa tanda ni Joseph ay di na nito marinig ang sinasabi ni Okuyasu. Saka nagpanggap na crew si Otoishi dahil di pa kilala nila Okuyasu ang mukha nito. Paparating na sila Joseph nang makita nilang nawawala ang katawan ng user. Kaya nagbabala ang isang crew na baka nandoon ang kalaban. Pero pinagbintangan ni Otoishi na ang lalaki ang nagpapanggap na crew at dahil engot si Okuyasu ay di siya makapag-decide. Nandoon na rin ang stand nito para patayin si Joseph kaya sinuntok na lang ni Okuyasu ang isa pero tama naman ang napili niyang suntukin. Kalaunan ay dumating na rin si Joseph at natumba pa kaya sinalo siya ng anak. At sa kabila ng pagiging absent nito sa buhay ng binata ay inalalayan niya ang ama. Subalit makikita na patuloy pa rin ang mga lihim na pagkitil sa Moryo. Nakuha na nila sa bahay ni Otoishi ang bow and arrow na nakakapagbigay ng stand at napakulong na rin nila ito. Ibibigay daw nila ito sa Speedwagon Foundation upang mapag-aralan. Saka umalis na sila Josuke para dalhin sa bahay si Joseph. Tumawag muna siya para siguruhin na di aalis ang ina pero naggala na kaagad ang matanda. Pero ayaw niyang palapitin si Joseph dahil siguradong malulungkot lang ang nanay niya. At sinabing di niya matatawag na ama ang ngayon niya palang nakita pero ayos lang kay Joseph. Pero nalingat lang siya ay sumakay na ito sa ibang bus kaya napagod na naman ang binata sa paghabol. Nang maramdaman ni Joseph na may humihila sa kanyang pantalon at kinuha pa nito ang baton. Saka nakita ang mga yapak sa lupa at narinig ang isang bata pero naisip ni Josuke na nababaliw na ito. Pero aatakihin ito ng isang aso kaya kinuha niya ito gamit ang stand. At nalaman na isa itong invisible baby. Naisip ni Joseph na isa itong stand user at gamit ang instinct ay ginawang invisible ang sarili ng mahiwalay sa nanay nito. At maya-maya ay nangamoy dahil tumay ang baby. Nagtungo sila sa tindahan pero nahihiya si Josuke na may makakitang classmate kaya si Joseph ang inutusan niya kaya binigay na lang ang kanyang card. Pero nahihirapan si Joseph sa dami ng mga pagpipilian sa mga diaper, mga bote, at mga damit kaya pinagbibili niya lahat ng mga size gamit ang card ni Josuke. Ang tagal ng ama kaya nahihiya na si Josuke na may makakita sa kanyang taga-school ngunit paglabas nito ay napakarami palang pinamili. Agad nilang binihisan ng baby sa kanilagyan nila ito ng makeup para makita ang mukha. Ngunit nag-invisible na naman ito kasama ang kamay ni Joseph. Kaya agad na ibinaba bago pa siya gawing invisible at dahil umiyak ay nagiging invisible ang lahat ng ibigay nila dito. Tapos may kamote pang naghagis ng yosi kaya sinalo ni Joseph at gumulong ang stroller at nagiging invisible ang lahat ng madaanan nito hanggang sa mahulog na ito sa ilog. Kaya na-stress si Josuke dahil di siya matulungan ng ama sa katumalon pero di niya mahanap ang invisible baby. Kaya naisip ni Joseph na lagyan ng dugo ang ilog at dahil dito ay nakita na nila ang sanggol. At nakuha na nito ang respeto ng anak. Pero pag-uwi ay doon pa lang niya nalaman na halos maubos ang savings niya kaya nagalit na naman siya sa ama na ngayon ay abala sa baby. Habang naglalakad ay nakita ni Koichi si Hasamada na kakalabas lang sa ospital. Galit pa rin ito kay Josuke pero di naman sila magkaaway ni Koichi kaya niyaya niya itong magbasa ng manga. Nagkasundo sila sa mga nais basahin at nagkayayaan pang magpunta sa bahay ng isang manga artist na si Rohan Kishibe. Pero bago pa makapag-doorbell ay may dumakot kay Koichi at nakilala ni Hasamada na ito ang manga artist. Nakakatakot man si Rohan ay nanghingi pa rin si Hasamada ng autograph at nagpakilalang mga fan kaya pinapasok na sila nito. Nag-tour sila sa buong studio ni Mr. Rohan at nakita nila ang mga gamit nito sa paggawa ng manga. Namangha din sila dahil mag-isa lang palang gumagawa ng manga si Mr. Rohan pero natatapos niya pa rin sa isang linggo dahil isa daw siyang introvert kaya mas gusto niya mag-isa. Nakakita ito ng gagamba kay Hasamada. At pinaliwanag na ang sikreto ng mga manga artist ay ang paglalagay ng mga realistikong detalye sa kwento. Kaya hinanap niya ang labasan ng sapot nito at tinikman pa na pinandirihan ng dalawa pero nais pa nitong madrawing ang nasusuka nilang reaksyon. Kumuha muna ng maiinom si Rohan at napahanga si Hasamada sa kawirdohan nito pero gusto nang umuwi ni Koichi. Kaso naisip ni Hasamada na ang cool nga daw nito at nais din daw niyang makita ang laman ng folder na inisip nilang di pa na-i-publish na manga. Pero di nila alam na nakikinig na pala si Rohan sa kanila. Nang tignan nila ang drawing ay nagliwanag ito ng sobra dahil isang stand user din pala ang manga artist. Dahil dito ay naging comics ang buong katawan ni Koichi na naglalaman ng kwento ng kanyang buong buhay. Sinubukan pang tumakbo ni Hasamada pero naging comics na rin siya. Nalaman ni Rohan ang lahat ng impormasyon ni Koichi kaya nalaman na meron din silang mga stand at ang lahat ng mga adventure nila dito kaya nais ng manga artist na kunin ang mga alaala nila para gawing comics material ngunit pinalabas ni Koichi si Echoes. Pero alam na nito ang lahat sa kanya kaya di ito natatakot. At nang umatake si Echoes ay tila ayaw nitong saktan si Rohan. Dahil nagsulat pala ito sa isang page na bawal siyang saktan ni Koichi at ito ang kakayahan niyang Heaven's Door.
Pero nang tignan nito ang buhay ni Hasamada ay nandiri siya dahil nagpapawis daw ang kuyukot nito at na-excite siyang may makahuling classmate pag ina-adjust ang brief. Giit ni Koichi na di niya na kailangan ng kanyang alaala dahil isa naman siyang mayaman at magaling na comic artist. Pero nagalit si Rohan dahil ginagawa niya lang daw ito for fun. Nalaman din nilang inatake din ito gamit ang bow and arrow kaya nagkaroon ng stand saka kinuha ang mga page sa mukha ni Koichi. Saka umuwi ang dalawa nang walang naaalala. Nag-alala ang binata dahil nabawasan siya ng 20 kilo kaya naisip niyang na maligno ng stand user. Kaya pupuntahan niya dapat si Josuke pero di niya na maalala kung sino ito. At nang papasok siya sa school ay kusa siyang nagtungo sa bahay ng manga artist. Kaya pumasok muna siya para magpasalamat mabuti ay nakita siya nila Josuke. Dahan-dahan siyang nagtungo kay Mr. Rohan na intense sa paggawa ng manga at nararamdaman niyang nakakatakot ang lugar pero hinihintay na pala siya nito. Nakita niya ang malupit na paraan ng pagdrawing at pagshading ng lalaki at sobrang na-excite daw ito sa mga karanasan na meron si Koichi kaya nakagawa siya ng 19 page sa isang gabi. Pero kailangan pa daw nito ng mga pahina mula kay Koichi kaya binuksan siya nito. At kumuha ng pahina ngunit biglang nag-doorbell sila Okayasu at Josuke. Pinilit namang bumaba ni Koichi para humingi ng tulong pero kusang naging normal ang katawan at di rin siya makapagsumbong dahil sa teknik ni Rohan kaya umalis na ang mga ito. Pero pagbalik sa loob ay naalala niyang dapat ay hihingi siya ng tulong pero paglabas ay nakalimutan niya na naman ito dahil sa rule na ginawa ni Rohan na bawal niya itong saktan. Ngunit pumasok pa rin si Okayasu pero alam na rin ni Rohan ang lahat ng info niya. Kaya bago ito masuntok ay nakapag-shield ng comics na kapag nakita mo ay matutulad ka kay Koichi. Saka alam din itong nagtatago lang si Josuke. Nagtanim din ito ng mga pag-aalinlangan sa dalawa na aabandonahin na sila ni Josuke. At nabasa pa ni Koichi ang rule na isinulat kay Okayasu na magpapakamatay ito pag sinaktan ni Josuke si Rohan. Di naniwala si Okayasu pero kusa niya ng sinusunog ang sarili. Kaya napilitang sumugod si Josuke nang nakapikit pero binato ng mga blade kaso di ito huminto kaya tinukso ni Rohan ang buhok nito na nabasa niya sa alaala ni Koichi. Dahil dito ay binuksan ni Josuke ang mga mata at pag-atake ng ating bida ay pinakita ni Rohan ang manga nito pero naabot pa rin siya ng suntok saka di siya tinigilan nito hanggang sa tumalsik. Dahil natalo ito ay nagbalik na sa normal ang dalawa at wala palang nakita si Josuke dahil nagdilim ang kanyang paningin. Kaya naalala ni Koichi ang kwento ni Josuke na nagkasakit rin pala ito ng malubha noong 4 years old sa loob ng 50 days katulad ni Holly. Di siya madala ng ina sa ospital dahil sa makapal na snow. Ngunit isang lalaking may kaparehong hairdo ang tumulong sa kanilang makaalis. Dahil dito ay naging idol niya ang tumulong sa kanila at ginaya niya na ang buhok nito. Samantala ang baliw na manga artist ay comics pa rin ang nasa isip kahit puno siya ng injury pero binugbog pa rin siya ng bida kaya natigil muna ng 1 linggo ang sikat nitong manga dahil na ospital. Isang umaga ay niyaya siyang manghunting ni Jotaro dahil may ginamitan pa palang daga si Otoishi na nakakuha ng stand kaya kailangan nila itong mahuli bago pa makapanakit. Pinakita ni Jotaro ang paggamit ng mga bulitas upang lumayo ang kanilang range. Sinubukan din ito ni Josuke pero sumasablay pa siya. Kaya nilinaw ni Jotaro na mahalagang tamaan nila agad ang daga dahil mas magiging maliksi lang ito. Nagsimula sila sa paghahanap at nakita ang mga clue na meron ngang daga doon. Saka nakita nila ang drainage kaya nag-set up doon ng camera. Napansin ni Josuke ang nilalangaw at nakita ang bangkay ng iba pang daga kaya nakumpirma na nagkaroon nga ng stand ang daga na tinira ni Otoishi ng bow and arrow. Nakita nila ang isang farm kung saan konektado ang drain pipe doon. At napansin na tila abandonado ito dahil walang mga alaga at nakabukas ang pinto. Nagtungo sila dito habang nag-a-advise si Jotaro na kailangan nila itong tamaan sa unang tira habang di pa nito alam ang kanilang strategy. Nakita nila ang mga dumi nito at narinig ni Josuke ang ingay ng ref na kusang nagbukas dahil nandoon pala ang daga. Tatawagin niya sana si Jotaro pero nakita na siya nito at nakitang mga tao pala ang kinakain nito sa ref. Kaya kabado si Josuke na baka di niya ito tamaan at malaman nito ang kanyang range. Gayunpaman ay dahan-dahan siyang kumilos at sa wakas ay tinamaan niya ito pero di namatay at pinalabas pa ang stand saka ito tumakas kaya hinabol niya. Pero inasinta siya ng stand nito at sumabli pa siya saka sinalag ang bala nito. At akala niya ay lalaban pa ito pero tuluyang namatay. Saka dumating si Jotaro pero meron pa palang isang daga at sinadya niyang magpatama para malaman ang epekto nito kaya nabulok ang kanyang kamay. Tapos pinagaling na ito ni Josuke. Tumawag ang Speedwagon Foundation na 2 daga pala ang tinira ni Otoishi. Kahit napakalaki ng field ay alam ni Jotaro na babalik ito sa kanal na kinasanayan nito. Nakita nilang fresh pa ang mga kagat sa gulay pero hindi naman nagalaw ang mga trap nila. At nakita nila sa video na napakaingat na nito kaya kakailanganin na nila ng totoong bala para sa aerodynamics kaya binigay kay Josuke ang 2 nito. Sinundan nila ang mga bakas ng daga na patungo sa tubig. Ngunit natapos ang mga bakas kaya naisip nilang naglakad ito ng patalikod para malito sila at sa halip ay sila pa ngayon ang naging prey.
At si Josuke pa ang nahuli ng trap saka siya tinamaan ng bala ng daga. Pinatigil agad ni Jotaro ang oras at tinanggal ang bala nito bago kumalat ang lason, saka nalaman nila kung nasaan ito banda. Pero alam din ni Jotaro na matalino ang daga kaya naghihintay ito ng pagkakataon. Si Josuke ang inutusan na gumamit ng mga bala habang si Jotaro ay nagpakita bilang paain dahil pwede naman siyang pagalingin ni Josuke. Umatake na ang daga kaya nag-stop time si Jotaro at umilag subalit di pa rin nakita ni Josuke ang eksaktong lokasyon nito kaya nakakaramdam siya ng pressure. Kalaunan ay nakita niya ang baril nito at umilag na si Jotaro pero pinabanda pala ito ng daga kaya tinamaan siya. Sa sunod na atake ay tinamaan pa rin si Jotaro kahit mag-stop time. Umatake na rin si Josuke pero di niya ito tinamaan at tumutok na ang daga sa kanya pero pabor sa bida dahil nagkaroon na siya ng clear shot kaya tinamaan niya na ito. Nagpasalamat naman si Jotaro na maaasahan si Josuke. Pinuntahan ni Rohan si Koichi at wala na daw itong masamang balak pero natutuwa pa rin ito sa kanya. Saka nagpatulong itong mahanap ang tinirhan niyang bahay dati para sa inspirasyon at sa nostalgia. Pero nagtataka daw siya dahil sa mapa ay wala namang eskinita pero merong daan sa gilid ng convenience store. Sinundan nila ang mapa at nalaman na marami pang mga maling impormasyon dito at napansin ni Koichi ang abandonadong bahay. Pero sa paglalakad ay napansin nilang nagbalik sila sa eksaktong lugar kaya naisip na sinasabotahe sila ng stand user. Pinalipad ni Koichi ang stand pero bumangga ito. Saka nagpakita ang isang dalaga at inisip nilang ito ang user kaya agad na inatake ni Rohan at nilagyan ito ng rule na pabor sa kanila. Pero nabasa nitong normal na babae lang pala si Sugimoto Rimi. Kaso nagpatuloy sa pagbabasa si Rohan tungkol sa masiselang impormasyon tungkol sa dalaga. Kaya nagsulat si Rohan ng rule na makalimutan nito ang mga nangyari. Kaya naulit ang sitwasyon at inalok pa sila ng Pocky, naputol ito ni Rohan at sinabi ng dalaga na ang ibig sabihin nito ay madalas siyang mabasted. Nainis si Rohan at sinabi na alam niyang merong kinatatakutan si Rimi. Kaya naalala ng dalaga ang murder case na nangyari dito 15 years ago. Kung saan nakita na lang ng isang batang babae na may nagsabit sa aso niya. At sinabi daw ng killer na pinatay na nito pati ang mga magulang ng bata. Nagtaka si Rohan dahil nakita niya ang aso na kinikwento ni Rimi. Tapos inamin ng dalaga na siya ang batang babae sa kwento at pareho na silang multo ng kanyang asong si Arnold. At nakapasok daw sila sa dimensyon na ito dahil magkakapareho sila ng wavelength. Sinubukan nilang tumakas pero nagbabalik lang sila sa lagayan ng sulat na may peanut butter ng aso. Sinubukang lumipad ni Echoes pero napunta lang ito sa lupa. Sinabi ni Rimi na siya lang ang nakakaalam para makalabas dito pero di daw siya ang nagtrap sa kanila. Tutulungan pa rin daw sila nitong makalabas pero dapat muna nilang matapos ang kanyang kwento. Nagpatuloy ito sa kwento at sinabing sinaksak daw siya sa likod ng killer. Pero hanggang ngayon ay malaya pa rin ang killer na nasa Moryo. Tinanong ni Rohan kung ba't nila ito hahanapin. Giit ni Rimi na patuloy pa rin kasi sa pagpatay ang killer dahil nakikita niya ang mga kaluluwang dumadaan dito na may kapareho ng sugat niya sa likod. Nais tumulong ni Koichi at si Rohan ay naisip na magandang ma-interview ang tunay na killer para sa ginagawang manga. Tinuro ni Rima na pagkalabas nila sa exit ay dapat wag silang lilingon sa likod kundi ay mapupunta sila sa mundo ng mga patay. Pagkalagpas sa mailbox ay nagsitayuan ng mga balahibo pero bawal silang lumingon kahit na merong nilalang sa kanilang likod. Napatakbo sa takot si Koichi kaya nagbabala si Rima na susubukan siyang patirin ng bantay saka narinig ang boses ni Rima na ayos ng lumingon sa likod pero ginaya lang pala ang boses nito kaya hinatak si Koichi ng mga kamay. Mabuti ay nandoon si Rohan at sinulat na di nakakakita si Koichi kaya nailigtas niya ito. At nalaman na nasa tunay na mundo na sila dahil wala na ang eskinita. Sumama din si Rimi upang hintayin ang balitang nahanap na nila ang serial killer. Pinuntahan ni Rohan ang puntod ni Rimi nang makilala siya ng isang matanda. At dito ay nalaman niyang magkapit-bahay pala sila noon ni Rimi kaya nang may business trip ang kanyang magulang ay iniwan siya sa bahay nila Rimi tapos siya lang ang nakaligtas sa pag-atake ng killer. Pero bata pa noon si Rohan kaya di niya maalala na itinago pala siya ni Rimi sa labas ng bintana para makaligtas. Kinwento ni Koichi ang nangyari at na-inlove si Okuyasu kay Rimi. Tinanong ni Josuke kung stand user din ba ang killer pero di masagot ni Koichi. Tapos muntik pa siyang masagasaan ng isang lalaki na agad ding umalis. May kasama itong babae pero kamay lang ang pinakita. At nang makauwi ay pinakitang kamay lang pala ang dala nito dahil meron pala itong sakit sa pag-iisip kaya akala ay jowa niya ang kamay ng babae. Nag-alala si Koichi dahil walang alam ang mga tao na may nagtatagong serial killer at mas busy pa sila sa pag-iisip ng ibang mga bagay. Kasama na dito si Josuke na problemado dahil wala na siyang pera. Kaya hinalungkat ang bag kung meron pa siyang naisuksok nang may marinig sa ilalim at nakita ang isang stand na may nakuhang pera. Hinabol niya ang maliit na stand at nakita ng hinahabol din ni Okuyasu ang isa pa. Saka nakita nilang napakarami pala ng mga ito kaya sinundan nila hanggang sa isang puno. Inipon ng mga ito ang napakaraming barya para ibigay sa stand user.
Napaisip sila kung masama ba itong user nang makita sila nito pero mabait naman pala si Shigechi na mula sa ibang school at merong stand na Harvest. Agad din itong nakipagkaibigan dahil wala pa daw siyang friends. Pinuri siya ni Josuke dahil nakukolekta niya ang mga nawawalang pera at tinawag pa siyang genius ni Okuyasu kaya natuwa si Shigechi sa mga compliment at nagulat silang nakaipon na ito ng 120k yen. Napansin ni Josuke na di maalis ni Okuyasu ang kaliwang paa dahil may barya pala sa ilalim. Binibigay ni Shigechi ang isang lata para sa kanila pero ayaw samantalahin ni Josuke ang kabaitan nito kaya sinabi ni Okuyasu na wag na siyang magpaka-good boy dahil wala na silang pangkain. Pero may ideya daw si Josuke para di sila manglimos. Nagyaya si Josuke na maging business buddies na lang sila. Kila Josuke ang ideya at kay Shigechi naman ang gagamitin na stand kaya kukunin nila ang 50% ng kita ni Shigechi. Naisip ni Josuke na sa halip ng mga barya ay mangolekta na lang sila ng mga stamp na binibigay sa mga customer ng mga department store dahil tinatapon lang ito ng karamihan pero makakakuha sila dito ng cashback kaya nagsimula kaagad si Harvest na maghanap sa lahat ng sulok sa buong bayan ng Moryo. At nang dumating ang napakaraming mga stamp ay tuwang-tuwa ang tatlo. Habang nagpapapalit ng stamp si Josuke ay naghintay na lang sila Shigechi sa labas at nakita sila ni Koichi pero natakot ito dahil sinusundan siya ni Yukako. Paglabas ay mukhang nabigo ang kanilang plano pero prank lang pala yon dahil nakaipon sila ng 61,500 yen kaya na-compliment na naman nila si Shigechi kaso lumaki ang ulo nito kaya nagyaya ng chicks. Tapos tig 10,000 yen lang ang binigay sa kanila dahil mga tauhan lang daw sila nito kaya nagalit si Okuyasu dahil wala namang laman ng utak ni Taba kaya di naman siya kikita ng ganito kung di dahil sa kanila. Gusto na itong bugbugin ni Okuyasu pero pinakalma siya ni Josuke na may bago na naman daw na naisip. Tinapon ng bida ang mga lottery ticket pero kinuha ni Okuyasu dahil baka may manalo daw dito kaya kukunin niya daw ang kalahati ng prize kung sakali. Nagulat din siya dahil nang tignan ay panalo nga ang isang ticket kaya nabaliw sila dahil 5 million pala ang prize. Inisip na ni Josuke ang mga nais bilhin at si Okuyasu ay ilalagay daw lahat sa savings. Pero naisip ni Shigechi na sa kanya lang dapat ang buong 5 million. Nagtungo sila sa bangko para ipapalit ang lottery ticket. Halos tumigil ang mundo nila nang makita na ang tseke. Pero tinanong pa sila kung saan nila nabili ang ticket kaya wala silang maisagot na tama kaya sumilip na ang pulis. Saka pinakita na may pangalan pala ito sa likod at phone number. Tinawagan ng lalaki ang numero kaya kabado silang baka mawala pa ang 5 milyon. Sumagot naman ang tunay na may-ari ng ticket kaya pinuntahan na sila ng pulis. Kaya ginamit ng bida si Crazy Diamond upang baguhin ang pangalan sa ticket na ikinagulat ng lalaki. Dahil dito ay nakuha na nila ang tseke pero ayaw na naman silang bigyan ng mukhang utot. Nagagalit ang dalawa dahil malaking pera ang pinag-uusapan pero binibigyan lang sila ng tig 10,000 kaya sinapok na ni Okuyasu ang makong. Humingi naman ng tawad si Josuke pero siya muna ang nagtago ng tseke pero ibibigay nila ang kalahati tulad ng napag-usapan. Nagsasaya na ang dalawa pero tinusok ng stand si Okuyasu at kinuha ang tseke pabalik kay Shigechi na nagbantang papatayin sila. Biglang nangatin ng napakatindi si Okuyasu at pagtingin ay pinuputakte na pala siya ng mga stand ni Shigechi kaya pinagsusuntok ni Josuke saka tumakas ang mukhang utot na hinabol nila kaya binuhat na lang ito ng stand at nakaakyat pa ito sa gusali. Kaya umakyat din ang dalawa sa pamamaraan na magagawa nila hanggang sa itaas. Pero tinanggal pala nito ang mga tornilyo ng pipe upang mahulog sila, ngunit ni-restore lang ni Josuke ang pipe upang maayos ito muli. Nakaramdam sila ng pagkahilo dahil nilagyan pala sila nito ng alak kanina pa gamit ang stand upang malasing sila kaya naisip na genius din pala si Shigechi at sinuntok pa ang mata ni Okuyasu. Di nagtagal ay inatake na rin nito si Josuke at nilinaw ni Shigechi na siya ang kanilang boss. Dahil dito ay nagpanggap si Okuyasu na magpapaalipin na sa kanya at nagbibigay pa ng pera. Pero nagsignal siya kay Josuke upang sapakin ito sa mukha pag lumapit. Lalapit na sana ito pero nalaman niya ang plano, kaso nasa range na siya ni Okuyasu kaya nabawi na nila ang tseke ng 5 milyon. Na pinagpupunit ng bida at ipinatangay sa hangin. Kaya pinakuha ito ni Shigechi sa kanyang mga stand. Kaso wala na siyang stand doon kaya sinapok ni Okuyasu. Saka pinaintindi ni Josuke sa matigas na bungo nito na siya lang ang makakapagbuo muli ng tseke. Kaya tinakot nila si Shigechi na paghatian nila ng patas ang 5 milyon. Pero di nila inaasahan na maiintindihan nito ang balak nilang ituro na pagiging patas. Kinuha na nga nila ang prize pero biglang sinabi ng mukhang utot na dapat kasali rin sa hatian ng kanilang mga stand pero napakarami ng kanyang stand kaya muntik na naman siyang mabugbog. Na-depress si Yukako dahil nabasted siya ni Koichi kaya hanggang tingin na lang siya sa binata. Nang madaanan niya ang Cinderella Salon at nagpatunay ang isang customer na nahanap niya na ang pag-ibig kaya pumasok siya dito at nakita naman ng lalaking blonde. Nagpakilala itong si Dr. Aya na tutulungan daw siyang gumanda gamit ang makeup at kahit isang celebrity ay mapapaibig mo. Sa una ay nagdadalawang isip pa si Yukako pero sinubukan niya na rin ito. Ngunit gumagamit pala ng stand si Dr. Aya sa pagmi-makeup.
Dahil dito ay mas gumanda si Yukako at nakasalubong niya pa si Koichi na nag-alala daw sa kanya. Kaya naisip ni Yukako na gumagana nga ang makeup kaya niyaya niya na ang binata na magkape. Nagsimula ang date ng dalawa na parang isang panaginip lang kay Yukako at nagkadampian pa sila kaya malapit na magtukaan. Pero na-expire ang makeup kaya sumakit daw ang tiyan ni Koichi na napatakbo. Galit na tumawid ang dalaga at pinilit na bigyan siya ng bagong package na mas magtatagal kahit mahal ang presyo pero magpapaganda naman sa buo niyang katawan. Nagsimula ang operasyon ng hulihin ito ni Yukako dahil alam niyang stand user ito. Pero pinabayaan niya dahil di naman ito masama kaya nagpatuloy sa operasyon at pinalitan ang kanyang mga insecurity sa katawan. Nawala na ang sakit ng tiyan ni Koichi at napansin na nagkapalit sila ng bag ni Yukako kaya bumalik siya nang makita niya itong parang artista sa ganda pero pagkatapos magpalit ay aalis na si Koichi kaya tinawag ng dalaga. Pero dumating si Rohan na nagpapasama sa kanya kaya naiwan si Yukako. Napatawag si Yukako kay Dr. Aya kung ba't di umubra ang kanyang charm pero siniguro ng doktor na tumalab na ito at pinaalala na mag-lipstick every 30 minutes. Pero dumating pa sila Josuke kaya lalong nalibang si Koichi. Dahil sa flash ng camera ay naiyak ang baby na nag-invisible kaya kailangan nilang umalis sa public at nabangga si Koichi na tumalsik kay Yukako kaya natuloy na ang kanilang fairy tale. Di makapaniwala si Josuke na nag-kiss na sila ni Yukako at inlove pa si Koichi at napaiyak sa inggit si Okayasu. Pero nag-alala sila dahil di na daw ito tumawag kay Koichi. Nakita niya ito sa kalsada pero nagpanggap itong ibang babae dahil nagbago ang mukha. Ngunit naiiyak siya at sumugod kay Dr. Aya at binalibag ito dahil nagbabakbak ang mukha niya. Giit ng doktor na di kasi nito sinunod ang procedure na pagli-lipstick kada 30 minutes kaya nabakbak na rin ang daliri. Dagdag pa ng doktor na wala na ang tunay niyang mga parte ng katawan saka dumating pa si Koichi na nakilala pa rin siya. Aatake sana si Yukako nang ilabas ni Aya ang mga mukha at pag nahanap niya ang tunay na mukha ay pagagalingin na siya ng doktor pero sa isip ng doktor ay wala talaga doon ang tunay. Kaya di niya makita ang tunay niyang mukha kaya si Koichi ang pinahanap niya. Pero sinabi ni Koichi na kung mapili niya ang maling mukha ay tanggalin ni Aya ang mata ni Eko dahil alam niyang di gugustuhin ni Yukako na tignan niya ang mukhang hindi nito pagmamay-ari. Subalit nahanap talaga ni Koichi ang tunay niyang mukha pero dahil na-touch si Aya sa handang isakripisyo ni Koichi ay pinagaling niya na lang ito. Ang blonde na lalaki ay nais lang mabuhay ng payapa sa tahimik na lugar pero ang pangit ng trip nito dahil kamay lang ang asawa niya. Tinatanggihan din ito ang ibang babaeng nagyayaya ng date. Habang nasa bakery ay dala niya rin pala ang kamay at ito pa ang pinapili ng adik at nang mabutas niya ang isa ay tinikman niya ang sauce. Tapos nag-date sila nito sa tahimik na lugar. Ngunit nangangamoy na kaya baka malapit na daw sila nitong mag-break at maghahanap siya ng ibang kamay. Tinago niya ito dahil sa kaluskos pero aso lang pala kaya tinakot niya ito gamit ang killer instinct. Bumili din ng tinapay si Shigechi at nakita ang dalawa na nanghihingi ng pangmeryenda. Dahil ayaw niyang magbigay ng tinapay ay pinautang na lang sila ng pera pero nakuha ng aso ang tinapay niya. Tapos napagkamalan niyang kanya ang tinapay ng lalaki na kinabahan na makita ang laman nitong kamay. At ayaw niyang magpakita sa tatlo kaya gagawa siya ng paraan na makuha ito dahil matutukoy ang fingerprint niya kung madala ito sa pulis. Sinundan niya si Shigechi pero dumating na naman sila Josuke. At pag-alis ng mga ito ay kukunin niya sana pero nagkabunggo sila at humingi ng tawad ang bata. Palihim na pumasok sa prep room ng school si Shigechi para magnakaw ng kape at sinundan naman siya ng lalaki para kunin ang kamay. Pero sumunod din pala sila Josuke kaya napilitan siyang magtago. Nagpatimpla din sila Josuke kaya marami pa siyang oras para kunin ang supot kaya nag-improvise siya ng panungkit na hanger pero nahulog at sumilip ang kamay. Nagalit si Shigechi at inakalang kukunin ng bida ang pagkain niya. Kaya nagkaroon pa ng time ang lalaki na makuha ang tinatagong kamay. Pero nang makita ay pinagbintangan ni Shigechi ang mga kasama at pinahanap sa stand ang tinapay niya sa buong lugar pero narinig sila ng mga teacher kaya nagmadali silang tumakas. Dahil dito ay nakaligtas ang lalaki pero nakaabang na pala si Shigechi sa kanya at pinakuha kay Harvest ang inaakalang tinapay kaya lumabas na ang kamay kaya kailangan niya ng patayin si Shigechi. Nagpakilala ang lalaki na si Kira Yoshikage na meron daw perpektong lifestyle at pinahahalagahan ang tulog kaya ayaw niya ng stress. Kaya kailangan niyang tapusin si Shigechi para di na siya mag-overthink. Saka pinalabas ang stand nito na si Killer Queen dahil siya pala talaga ang killer na tinutukoy ni Rima. Sumugod si Harvest na hindi napigilan ni Killer Queen at nagbanta si Shigechi na puputulan ng carotid artery ni Kira. Kinuha niya rin ang coin ni Kira pero sumabog ito sa kanyang mukha dahil lahat ng hinahawakan ni Killer Queen ay nagiging bomba. Duguan ng bata at mas pumangit pa siya. Tinanong ni Kira kung stand user din sila Josuke pero ayaw sabihin ni Shigechi kaya pinagbantaan siyang papatayin din ng mga magulang niya. Nakumpirma ni Shigechi na ito ang killer na matagal nang nagtatago na patuloy na pumapatay saka ginamit niya ang pinakahuling lakas upang magawang makatakas kay Kira. Dumaan siya sa bintana ng school upang magpatulong kila Josuke na protektahan ang kanyang mga magulang.
Pero kahit sugatan na siya ay walang pumapansin sa kanya dahil pangit siya sabi ng mga chicks. Nakita niya naman sila Josuke pero bago siya makapagsumbong ay sinabi ni Kira na nagawa niya ng bomba ang doorknob kaya sumabog ito kay Shigechi na tuluyang namatay. At ang natira na lang ay ang stand nito na may dalang butones kaya nag-alala sila kay Shigechi at naisip nilang isang clue ang butones na ito. Samantala napaiyak si Rima na makitang may napatay na naman ang killer. Dahil dito ay nagkita ang mga stand user at kinumpirma ni Rima na patay na si Shigechi. Giit ni Josuke na sobrang mapanganib ang serial killer dahil mabilis lang nitong pinatay si Shigechi at naitago pa nito ang bangkay nang walang nakakakita. Kaya kinuha ni Jotaro ang butones upang mag-imbestiga kung saan ito nanggaling. Napansin nilang upset si Okuyasu sa nangyari at maging si Josuke ay ganito din ang nararamdaman. Dahil dito ay naging alerto na rin ang iba pang stand user. At nang tumawid si Josuke ay di niya alam na nakasalubong niya na ang killer. Nakita nito ang isang babae na gold digger na may magandang kamay kaya ito ang susunod niyang target kaya sinunog niya na ang dating kamay. Kaya ngayon ay meron na naman siyang kadate na bagong kamay. Di mapakali si Koichi pero di naman nila matukoy kung sino ang killer. Nakita niyang kanina pa naghahanap sa mga tailoring shop sa buong bayan si Jotaro. Kaya ngayon ay pinuntahan niya na pati ang shoe store na nagtatahi ng kaunti. At naka-jackpot nga sila dahil nandoon mismo ang quote na pinanggalingan ng butones. Pero bago makita ang pangalan ng killer ay inatake na nito ang kamay ng matanda. Umakyat si Heart Attack sa balikat ng matanda na tuluyan siyang tinapos, saka kinukuha na nito ang quote ngunit pinigilan ni Jotaro na sumugod si Koichi kaya nakaligtas ito sa malakas na pagsabog. Nalaman nila kung ba't di nahahanap ang bangkay ng mga biktima nito at pinigilan muli ni Jotaro si Koichi dahil mapanganib. Ayon sa designer quote nito ay nasa 173 cm ang tangkad ng killer at single ito dahil nagtungo pa sa tailoring shop para palitan ng butones at alam niyang papatayin din sila nito dahil ayaw nitong mag-iwan ng clue kaya kailangan nilang mag-ingat. Tunay nga ang sinabi ni Jotaro dahil inatake ni Heart Attack si Koichi kaya agad na pinagsusuntok ni Star Platinum pero kahit anong suntok ay napakatibay. Kaya nag-stop time siya at sinubukan pa itong wasakin bago sumabog. Subalit nagbalik lang ito sa itaas kaya muling binanatan hanggang sa tumalsik kaso bumangon si Heart Attack at nasusugat na si Jotaro sa tibay nito. Sinubukan itong punitin ni Star Platinum saka inihagis bago ito sumabog sa kanila. Pinag-utos ni Jotaro na protektahan ng binata ang sarili dahil alam niyang umalis na ang killer. Pero pinaakyat pa rin niya ang stand at nakita na tama si Jotaro dahil napakalayo na nga nito. Nalaman din ni Jotaro na umaatake na lang ito gamit ang heat sensor pero nasa itaas si Echo kaya lagot si Koichi kaya nag-stop time si Jotaro at gumawa ng apoy at ito nga ang inatake ng kalaban ngunit nadamay pati si Jotaro. Nagilty si Koichi dahil di siya nakikinig. Nakikita na naman nito ang body heat nila kaya itinakas niya ang lalaki at binuksan ng mga ilaw na siyang inatake ni Heart Attack dahil sa heat sensor. Nakapasok sila sa kusina pero di alam ni Koichi kung paano gumamit ng electric stove kaya katapusan niya na. Pero nilabas niya si Echo at ginawa niya ang naisip na paraan. Nagtataka na si Kira kung ba't ang tagal matapos ni Heart Attack. Dahil nilagyan pala ito ni Koichi ng mainit sa unahan para sa heat sensor na parang karot sa isang donkey habang tumatawag siya kay Josuke. Napansin niyang uminit na rin ang electric stove kaya ito ang inatake ni Heart Attack na tuluyang sumabog. Dahil dito ay nawala ang nilagay niya para sa heat sensor. Tinawag niya si Echo pero walang dumadating at nakita ang shell nito at kalaunan ay nagpakita ang Act 3 form ni Echo na nakakapagsalita na. Inutusan niya itong protektahan sila na siyang ginawa nga nito, saka umatake ito ng finishing blow pero walang nangyari. Kaya sumugod na naman sa kanila si Heart Attack ngunit bigla itong lumubog dahil sa gravity. Dahil dito ay bumigat din ang kaliwang kamay ni Kira na ginamit niyang pang-summon kay Heart Attack kaya lumapit ang waiter pero nawasak niya pa ang mesa. Tutulungan pa siya nito kaya nawasak din ang damit. Giit ni Echo na kasama ito sa powers niya habang si Kira naman ay nagtataka sa nangyayari. Dahil sa bigat ng kamay ay nakukuha ni Kira ang atensyon ng mga tao na pinakaayaw niyang mangyari. Tapos pinagtripan pa siya ng dalawang bugok at kinwelyuhan pa ng isa kaya natumba siya dahil sa bigat ng kanyang kamay ngunit pinagtawanan pa siya. Tinali din ng sapatos niya nang mahulog ang wallet ay kinuha ito ng makong pero biglang sumabog at naputol ang malikot niyang kamay dahil sa stand ni Kira saka pinutol niya ang sintas at isinumpa na mananagot sila Jotaro. Nagmamadali sila Josuke na hanapin sila Jotaro at Koichi. Pinaalala ni Echo na wag silang masyadong lalayo sa bomba ng higit sa 5 meters upang di mawala ang epekto ng kanilang gravity technique. Sa kasamaang palad ay naunang dumating si Kira kaysa kila Josuke. Dismayado din si Kira sa sarili dahil dapat ay mas mabilis pa daw siya kung nakapag-enroll lang sa malapit na gym pero nandidiri daw kasi siya sa mga pawisan na equipment na hinawakan ng mga tao. Tinanong pa nito kung patungo na rin ba sila Josuke at nakapagtatakang alam din nito ang tungkol kina Dr. Aya at Yukako. Saka nagbanta na di na pwedeng mabuhay si Koichi dahil nakita na ang kanyang mukha. Dahil namumuhi ang binata sa killer ay sinugod niya ito ng mabibilis na suntok pero sinabayan lang siya ni Killer Queen hanggang mapatalsik.
Nagtaka si Koichi kung ba't dalawa ang stand nito. Sagot ng killer na parte lang si heart attack ng sandata ni Killer Queen mula sa kaliwang kamay nito. Dahil napalayo sila ay nakakilos na rin ng bomba saka naghanda sa pag-atake si Echo pero naguguluhan pa si Koichi hanggang sa magpasya siyang atakihin ni Echo ang bomba. Subalit pinabagsak lang siya ni Killer Queen. Sa kabila nito ay naiirita pa rin si Kira dahil ngayon lang daw siya umabot sa ganitong sitwasyon. Binigyan muna niya ng panyo ang binata bago niya ito sapukin para may pamunas daw sa dugo, inapakan pa ang kamay at pinakain ng sapatos sakang inudngod at pinunasan siya nito saka nagbalik si heart attack habang pinagpapalo ang ulo niya sa lupa. Ngunit kinabahan din si Kira nang malaman na alam na rin ni Koichi ang kanyang tunay na pangalan dahil sa driver's license, buti pa siya may lisensya kahit killer. Nagalit si Kira kaya tinuluyan niya ng patayin ang kawawang Koichi. Nang makita nito na baliktad ang medyas ni Koichi ay di nito mapigilan na ayusin dahil isa siyang psychopath OC. Saka naghanda na pasabugin ang katawan ng binata subalit bumangon si Jotaro kaya sinalag niya ang atake nito. Nakita niyang napakatindi ng mga pinsala sa katawan ni Jotaro kaya kusang napaluhod. Pero nang sumuntok si Killer Queen ay naunahan siya sa pagmumukha. Dahil nagpapanggap lang pala itong nanghihina kaya pinagpupulbos na ni Jotaro ang buong katawan ng serial killer ng Moryo saka pinatalsik sa basurahan. Ngunit pagkatapos nito ay bumigay na rin ang kanyang katawan kaya tuluyan silang papanaw kung di pa sila papagalingan ni Josuke na ngayon ay kakarating pa lang. Inasikaso na nila kaagad sila Jotaro at Koichi. Nagising si Kira na sinubukan pang tumakas pero nakita siya kaya nagpanggap na isang normal office guy dahil di pa naman siya kilala ng dalawa. Pero sinabi ni Josuke na pagagalingin niya ito kaya na-excite ang killer. Ngunit trap lang pala ang sinabi ni Josuke dahil bakit ito naniwala na nakakapagpagaling siya. Dahil dito ay nagpakilala na si Kira saka pinutol ang sariling kamay. Dahil ang plano niya ay iwan doon si heart attack upang bigyan siya ng oras na makatakas. Pinagsusuntok ito ni Crazy Diamond ngunit ni-restore niya lang pala ito upang magbalik sa kamay at ang kamay ay patungo sa katawan nito kaya kailangan nila itong sundan. Nakita ng mga tao ang dugo ang killer at pinakita pa ang naputol na kamay samantala patungo na rin sila Josuke sa kanya. Ngunit dinala sila nito sa salon ni Dr. Aya kaya nag-alala sila sa doktor. Nakita nilang duguan nga ang doktor at meron ding bangkay ng lalaki. Pero hindi ito ang katawan ni Kira dahil meron itong kamay ngunit kinuha ang mukha nito. Giit ni Aya na pinilit siya ng killer na makipagpalit ng mukha sa isang lalaki na kasing katawan nito. Saka iniligtas sila ni Dahan dahil sumabog na ang katawan ng doktor. At pagpasok sa isa pang pinto ay labas na pala ito kaya di na nila matukoy kung sino si Kira kaya napasigaw na lang si Koichi. Isang misis ang naboboring na daw sa asawa niyang cool at may anak din silang laging pagod. Matino naman daw ang asawa niya pero wala daw kunong emotional intelligence. Isang lalaki naman ang hinahanap ang tamang susi ng kanilang pinto. Ito pala ang asawa niya na gusto niyang galitin kaya binigyan ng ayaw niyang spicy noodles. Pero nagtaka siyang hindi ito nagalit at kusa pa itong nagluto. Samantala alam nila Koichi na may bago ng mukha at malamang ay umuwi na sa bagong pamilya si Kira. Kaya ngayon ay naghahanap sila ng clue sa bahay nito pero limitado lang ang nalaman nilang impormasyon dahil ang paraan nito ng pamumuhay ay sobrang lelo. Nakita din nila ang mga bote na merong kuko na iniipon ni Kira ng 15 years at meron pang record ng haba dahil isang metikulosong psycho killer si Kira. Naisip ni Jotaro na nagbe-base si Kira kung gaano kabilis humaba ang kanyang kuko ay mas mataas daw ang success rate ng pagpatay kaya doon siya nang bibiktima. Nakuhanan sila ng isang kamera kaya naging alerto. Nang lumabas ang litrato at nakita nila ang multo ng ama ni Kira. Tumawag ito at inatake pa si Josuke saka nagbanta na tigilan na nila ang kanyang anak kung ayaw nilang mamatay. Pero nang pinunit ang litrato ay sila ang napinsala kaya mabilis na inayos ni Josuke ang picture para gumaling sila. Lumapit si Okayasu pero lumagpas siya sa kabila kaya plakda. Saka nalaman ni Koichi na di sila makapunta sa kinaroroonan nila Josuke dahil di sila kasali sa picture at naramdaman din niya ang invisible wall dahil tila nasa iba silang dimensyon. Wala silang magawa dahil di nila masaktan ang multo pero kaya sila nitong saktan. Tapos may hawak ng kutsilyo ang matanda sa picture at papatayin na nito si Josuke pero may naisip si Jotaro ngunit pinutol na ang kanilang mga ulo sa picture kaya patungo na ang kutsilyo nito sa walang magawang Josuke ngunit kinuhaan ni Jotaro ng picture ang matanda mula sa naunang pic upang makulong ito sa isang frame ng mag-isa. Pero gagamitin pa nito ang cam kaya winasak ni Jotaro at tinupi siya sa kanilagyan ng tape upang di na makapanggulo sa kanila. Subalit habang naghahanap ay nagpaawa ito sa dalawa na di daw siya makahinga pero tinadtad pa ito ng thumbtacks. Ngunit sinabi nitong naloko sila dahil gagamitin nito ang mga thumbtacks para makatakas kaya nagpanik sila Okayasu at naisip na nakatakas na ito. Kaya sinubukang tignan ni Okayasu subalit lalo lang itong nakatakas sa kanila. Nagtaka si Josuke kung ba't meron din bow and arrow doon saka nakuha ng matanda ang palaso at sinabing ito daw ang nakapagpalabas ng stand ng anak saka ito tumakas sakay ng isang uwak saka nagbalak na gumawa pa ng maraming kalaban nila.
Nalaman din nila Jotaro na marami palang bow and arrow kaya napakarami na ring stand user. Samantala nagtataka na ang babae dahil ngayon lang nagluto ang kanyang asawa at napakasarap pa ng luto nito. Ngunit di makapasok ang pet nila dahil nakasarado ang bintana kaya nagalit na naman siya. Nagwawala ang pusa dahil alam nitong ibang lalaki ang kasama. At nagtaka na rin ang misis dahil kakaiba talaga ang kinikilos nito. Dumating ng landlord dahil di pa sila nakakabayad ng rent. Kaya pinapakuha niya sa lalaki ang pera nila kaso di nito alam ang kanilang password. Kaya hinarap nito ang landlord at kinuha ang pera nito gamit si Killer Queen, saka ibinayad dito ang sarili nitong pera dahil ito pala ay si Kira. Nakumpirma na ng asawa ang mga pagbabago ng lalaki pero na-inlove pa ang bruha. Naghahanap ang matanda ng bagong stand user para kalabanin sila Josuke na tumutok ang palaso sa isang batang nagnanakaw ng prutas. Kinuna ni Rohan ang mga lalaking middle age at gumawa siya ng album dahil alam niyang isa sa mga ito si Kira at nag-aalala siya na baka patayin nito ang totoong pamilya ng may-ari ng bago niyang mukha. Lumapit ang isang bata na nakikipaglaro ng Jack and Poy pero di siya pinansin ng dalawa. Kaso sinundan pa rin siya nito nang mapansin na may butas ito sa pisngi. At dahil ayaw siyang tigilan ay ginamit niya si Heaven's Door at tinignan ng alaala nito pero nalaman niyang normal lang itong bata. Kaya pinagbigyan niya at natalo niya ang umiyak na bata. Nagtungo siya sa resto ngunit nandoon din sila Josuke pero ayaw niya sa mga ito. Tapos nandoon na naman ang bata na nang-agaw pa ng upuan kaya napilitan na naman siyang makipag Jack and Poy pero natalo niya ito ulit at nasiyahan siyang mamburat ng bata. Kaso maging sa bookstore ay sinundan pa rin siya kaya pinakain niya na ito ng bato. Pero panalo daw ang bata dahil nakapapel ito at isa pala itong stand user kaya hinihigop ang kanyang stand kaya mabilis niyang binago ang rules na bawal siya nitong saktan. Nabasa niya na isa pala itong stand user na nakukuha ang energy ng mga natatalo niya sa Jack and Poy sa best of 5. Tapos nagawa pa nitong mabago ang ginawa niyang rules dahil nakuha na nito ang 1/3 ng kanyang stand. Sinapak niya rin ang sarili dahil bawal niya ng saktan ng bata. Dahil dito ay napilitan siyang tapusin ang kanilang best of 5 dahil meron na siyang 2 panalo. Nagsimula ang kanilang Jack and Poy at nanalo na naman ang bata kaya 2-all na ang score at hinigop na rin ito ang 2/3 ni Heaven's Door. Kinabahan si Rohan na makuha nito ng tuluyan ang kanyang stand at natuwa naman ang matanda sa kanyang nakikita. Pero matapos mag-isip ni Rohan ay nagpatuloy ang huling round, ngunit nagtay sila sa papel pati na sa bato. Dumaan pa sila Joseph at naisip ng bata na sila ang isusunod niya. Ayaw din ni Josuke kay Rohan kaya kumaway na lang daw sila saka umalis at naisip din ni Joseph na isa lang ang bata sa mga fans ng manga artist. Feeling lucky daw ang bata kaya binato ang salamin ngunit di pa rin siya tinamaan ng mga bubog at si Rohan pa ang nasugatan. Pero ipinangako ng manga artist na siya ang mananalo sa tiebreaker nilang round. Kaya with aura silang nag-Jack and Poy, ngunit napilitang magbato ang bata dahil sa ginawa ni Rohan kaya siya ang nanalo at nabawi na ang mga bahagi ni Heaven's Door. Dahil tinulungan pala siya ng Invisible Baby na gawing bato ang Jack and Poy ng kalaban. Dahilan para makagawa ng bagong rule si Rohan na di na mananalo sa Jack and Poy ang bata kahit kailan. Pero kinuha nito ang baby at pilit itong nakipaglaban sa kanya with aura pero di man lang ito nanalo kahit isang beses kaya iniwan na siya ng matanda. Di matanggap ng bata na wala ng kwenta ang kanyang stand kaya nagpasagasa na lang ito kaso ginamit ni Rohan ang swerte upang iligtas ang bata at napunta ang picture sa driver kaya nag-swerve ito at naiwasan sila. Tapos nagbalik sila Joseph at sama-sama nilang hinanap ang Invisible Baby. Isang lalaki naman ang binalak gawing stand user ng matanda ngunit hindi nakatago sa makapal na balat nito ang arrow. Binigyan si Jotaro ng mga bagong clone ng Speedwagon Foundation tungkol kay Kira at alam niyang lalabas na din ito dahil summer na at maraming bakasyonista ang kanyang magiging target. Pero pinipigilan ni Kira ang matinding pagnanais na mangbiktima ng mga dalaga upang walang makahanap sa kanya. Kaya nag-practice na lang siya ng bago niyang pangalan na Kawajiri Kosako upang di siya paghinalaan. Dumating naman si Shinobu na naiinlove pa sa inaakala niyang asawa. At nang magbihis ito sa kanyang likod ay di na napigil ni Kira ang matinding pagnanais ng killer instinct nang makita ang batok nito pero pinigilan niya pa rin ang sarili upang di siya mahanap nila Josuke. Pero kinilig pa ang babae sa kanyang naging aksyon sa pag-aakala na ito pa rin ang kanyang asawa. Samantala di nila alam na merong hidden camera sa kanilang silid. Isang crop circle ang napansin ng dalawa habang naglalakad patungo sa school. Sa gitna nito ay nakita nila na may katawan na agad nilang pinuntahan at nakita ang isang lalaki. Bigla naman itong bumangon at nagpakilala itong isang alien ngunit di naniwala sa kanya ang magkaibigan. Pero sinabi pa nitong nawasak daw ang kanyang planeta kaya dito na siya maninirahan sa Earth. Binigyan ito ni Josuke ng tissue ngunit kinain lang nito kaya iniwan na nila ang weird na lalaki. Nais pa sana nilang bumili ng ice cream ngunit sarado na ang shop kaya binigyan na lang sila ng alien na kanilang ipinagtaka. Kaya nagpakilala itong si Numa Kitakazo Enshi na 216 years old na isa daw spaceship pilot at may alaga pa itong daga. Nag-iisip ang dalawa kung isa ba itong stand user.
Tinanong ni Josuke kung nasaan ang spaceship nito kaya sinabing nasa 1.5 million kilometers away daw ito at 3 araw ang kailangan upang makarating sa Earth. Naisip nila na tuluyan na itong nabaliw. Nang biglang dumating ang mga fire truck ay nabaliw nga ito at nagkaroon ng mga rashes dahil di kinaya ang malakas na tunog ng sirena. Wala daw panahon si Okuyasu sa mga baliw kaya si Josuke na lang ang sumunod sa lalaki. Nang bigla itong mag-transform dahil may kakayahan pala itong magbago ng anyo kaya naging mga sapatos at gamit ang pinagsama nilang lakas ay tumalon si Josuke. Nakapaglakad din sila sa pader at nang susuntukin ay di talaga nakakakita ng stand ang alien. Dahil iniligtas siya ng bida ay nais siya nitong bigyan ng prize dahil meron itong kakayahan na mag-transform pero sa mga simpleng bagay lang. Kaya naisip ni Josuke na mag-transform ito sa dice at talunin sa sugal si Rohan dahil wala na siyang pangkain. Nag-transform naman ito pero napakalaki kaya nagpaliit sa utos ng bida. Nagtungo siya sa bahay ni Rohan upang makipaglaro ng silo. At di naman niya inaasahan na papayag ang manga artist. Pinakita nito ang rule sa kanilang game ng silo. Ngunit ayaw nitong gamitin ang dala niyang dice. Kaya inaasahan ni Rohan na wala nang magagawang pandaraya si Josuke. Pero napangiti pa ang binata dahil pinauna niya na pala sa bahay ni Rohan ang alien kaya ito pa rin ang ginamit nilang dice. Habang nagro-roll si Josuke ay inuutusan niya ang alien na huwag lumabas ang 1, 2, 3 at napansin ni Rohan na kinakausap niya ang dice. Nakapag-roll siya kagad ng 666 kaya kinabahan si Josuke na mahalata ni Rohan. Nagpatuloy pa sila sa paglalaro pero palaging natatalo si Rohan at palaging panalo si Josuke kaya napapaisip na ang manga artist. Napasigaw si Rohan at kumuha ito ng magnifying glass upang tignang maigi ang dice. Saka nagpatuloy ang kanilang game at kabado nang mabuko si Josuke ngunit 666 na naman ang nakuha niya. Sigurado na si Rohan na nang dadaya si Josuke pero di niya alam kung paano. Nang bigla nitong tinusok ang sariling daliri. Nag-alala si Josuke ngunit sinabi ni Rohan na paparusahan niya ang sarili hanggat di natutuklasan ang sikreto ng bida at di rin siya pumayag na paggalingin ni Crazy Diamond. Naglabas ito ng 2 million yen na ibibigay niya pag nanalo na naman si Josuke pero pag natalo niya ito ay kukunin niya daw ang pinky ng bida. Dumating si Kabayoshi na tinawagan pala ni Rohan upang masiguro na di titigil sa pangdadaya si Josuke dahil naging obsessed na matuklasan ng manga artist ang kanyang trick. Nagsimula muli ang game at normal na ang lumabas kay Rohan. Pero nakita ni Josuke na nahihilo na ang alien dahil sa kakashake nila. Tapos dumating pa ang mga fire truck na hindi matake ng alien ang tunog, ngunit nagawa pa rin itong mag-roll ng 666 kaso nagkakaroon na ng rashes. Nang makita na nasusunog na pala ang bahay ni Rohan na di nila napapansin sa sobrang busy. Kaya sinamantala ito nila Josuke ngunit pinagaling muna ang daliri ni Rohan bago sila tumakas. Samantala sa bahay ng bagong pamilya ni Kira ay napansin ng anak na si Hayato na di na nag-aaway ang mga magulang. Kaya tinignan niya ang kamera at nakita na merong aksyon na naganap kagabi. Saka nakita niyang nagsasanay ang ama na magsulat ng pangalan nito. Kinabukasan ay nagtaka si Josuke kung saan natulog ang alien. Nang lumapit ang isang babae na nagpakilalang nanay ni Makitakazo. Pero binulong ng alien na binrainwash niya ito upang magkaroon siya ng pamilya. Nag-iisip na rin ang ama ni Kira kung tunay na alien ba ang lalaki. Kinabukasan ay nakasakay niya pa sa bus ang manga artist kaya iniiwasan niya ito. Nang dumaan sa tunnel ang bus ay nakita ni Rohan ang isang silid na may babae at kasama nito ang isang killer na kinuha ang kamay nito pero di naniwala si Josuke dahil siya lang ang nakakakita. Dahil dito ay nagbalik siya sa tunnel sakay ng Kawasaki Barako. Hanggang kalaunan ay aksidente siyang nakapasok sa isang silid na nakita niya kanina. Nang may narinig siyang paparating ay agad siyang tumakbo gamit ang kanyang motorcycle bago siya abutin nito. Ngunit napakabilis ng stand kaya binilisan niya pa. At nang muntik na siya sa truck ay nakakapit na ito sa kanya kaya ginamit niya si Heaven's Door kaso hinihigop na ang kanyang lakas. Samantala papasok rin sa tunnel si Josuke upang hanapin si Rohan ngunit motor na lang nito ang nakita niya. Saka nagpakita na rin ng stand na nalaman niya ang pangalan na si Highway Star. At dahil pumasok siya sa silid ay siya na ang bagong prey nito. Dumating naman si Josuke at kalaunan ay nakita si Rohan na nasa silid na inuutusan ng kalaban na papasukin ang bida. Pero nag-e-enjoy si Rohan na tumanggi sa mga mayayabang kaya tumanggi siya kahit manganib ang kanyang buhay. Kaya sa halip ay pinapatakas niya na si Josuke. Kaso pumasok lalo ang bida kaya nakapitan na siya ng kalabang stand kaya agad siyang iniligtas ni Heaven's Door upang magawa niya pang makatakas at mahanap ang stand user kaya tumalsik siya sa labas. Saka inayos niya ang motor upang gamitin sa paghahanap ng user. Binilisan ng bida upang maiwan si Highway Star at makatawag pa siya ng backup gamit ang public telephone. Ngunit nag-teleport ang kalaban sa kanya kaya nagmadali na siyang umalis. Ngunit nag-red ang stoplight at tatamaan niya ang mag-ina kaya winasak niya ang sinasakyang motor upang makailag, saka binuo niya ito muli na parang walang nangyari. Habang nagmomotor ay nanghablat na lang siya ng cellphone kaya hindi na close ng lalaki ang deal na 1 billion yen sa business tapos di rin napakinabangan ng bida ang phone.
Ang may kaaway naman na jowa ang nakuhanan niya ng cellphone kaya nakatawag na rin siya kay Koichi at nagpatulong na mahanap ang user kaya nagkaroon sila ng clue kung nasaan ang user. Napilitang lumiko si Josuke ng nasa 80 kilometers per hour saka nakagawa pa siya ng isang sharp turn, subalit merong dead end sa dulo kaya ginamit niya na si Crazy Diamond upang makahinto siya. Ngunit nandyan na ang kalaban kaya ginawa niya ang pader upang hindi siya nito maamoy. Ang theory ni Josuke ay ginagamit ng user ang energy ng iba upang mapagaling ang sarili nito kaya sinabi niya kay Koichi na hanapin ito sa ospital. Samantala tuwang-tuwa ang matanda dahil malakas ang bago niyang nagawang stand na si Highway Star. Binuo na ng kalaban ang sarili at ginamit nito ang matalas na pang-amoy upang mahanap ang bida na nasa kanal ngunit bomb ibigay na rin ang motor. Kaya sinalpok niya ang pader na nagpatalsik sa kanya saka winasak ang kotse upang maikulong niya ang stand ng kalabang user. Saka muli niyang inayos ang motor ni Rohan at nilagyan ito ng gasolina. Nagtatanong si Koichi sa information pero napakasungit ng nurse na parang sa mga public hospital sa Pinas. Kaya ginamit niya si Echo upang mahulog ang importanteng mga gamot. At para tulungan siya ni Koichi ay napilitan siyang sabihin ang impormasyon na tinatanong ng binata. Sakto namang dumating ang bida kaya nasabi niya kung nasaang palapag at silid ang user kaya rekta elevator at pilit niyang isinara ang pinto tapos tinulungan siya ni Koichi sa labas pero napakarami nito kaya dumaan sa vent ang iba na pinagsusuntok ng bida. Kaso bago makapasok ay nahuli na siya nito at nakita na may tatlo itong chicks. At nagalit sa kanya ang mga ito dahil gang leader nila si Yuya Fangami. Giit ng leader na everything is under control dahil hinihigop niya na ang lakas ni Josuke gamit si Highway Star upang mabilis siyang gumaling. Kaya tinanong niya na lang ang mga chicks kung sinong magpapawiwi sa kanya at nag-agawan pa ang mga ito dahil ang pogi mo boy. Napakatalas din ang pang-amoy niya dahil nalaman niya kagad na nabubulok na ang prutas at tama nga ang hinala. Nalaman niya rin na merong blood moon ngayon ng isa sa mga chicks at naamoy niya rin na ang isa sa kanila ay nagagalit na. Pero wala daw nagagalit sa tatlo dahil si Josuke pala ang naamoy niyang nagagalit dahil naka-recover ito sa pag-inom ng kanyang IV fluid. Sumugod si Highway Star pero mas mabilis si Crazy Diamond na nasa 300 kph ang suntok. Kaya nagpaawa na lang si Yuya na may bali pa ang kanyang likod. Pero pinagaling na pala siya ng bida at naramdaman nitong magaling na nga siya. Kaso pinagaling lang pala siya para bugbugin muli na tumalsik sa labas ng ospital. Dahil dito ay naka-recover na ang energy ni Rohan. Pero nagalit pa ito at sinabing di niya kailangan ng tulong ng bida. Samantala ang asawa ni Kira ay nakakita ng isang pusa sa basement. Nag-iisip ang killer kung paano di mahahalata na mas maliit ang kanyang paa sa tunay na Kosako. Dinaanan lang siya ni Hayato na naghihinala na rin sa kanya at biglang napatakbo sa kanya ang asawa dahil sa pusa sa basement at muntik na namang umiral ang kademonyuhan ng kanyang kamay. Kinwento ni Shinobu ang nangyari dahil nung una ay naisip niya pang cute ito. Pinakita niya na ang tiyan para ay pakitang hindi siya isang banta kaso di pa rin ito naging maamo. Kaya sinaktan niya na ang pusa pero nang magalit ay siya pa ang pa-victim na parang jowa mo. Napansin din daw niyang may butas ito sa lalamunan kaya naisip ni Kira kung isa itong stand user. Bumaba siya pero aksidente pala itong natusok ng nabasag na bote kaya kinumflirt niya ang babae saka inilibing ang pusa sa bakuran. Kinabukasan ay tumubo ito na isang halaman kaya tatawagin nating halapusa at nagtataka ito kung ano ang nangyari. Ngunit nang makita niya ang babaeng nang api sa kanya ay inatake niya ito ng compressed air upang matanggal ang kuko. Pati ang mga ibon ay binanatan nito upang meron siyang makain. Nalaman ni Kira na isa nga itong stand user pero nais niya munang malaman ang kakayahan nito at kung kakampi ba niya ito o kalaban. Naging maamo naman ito sa kanya ngunit nang magpakita ang asawa ay nagalit na naman ito kaya sinabihan niyang shut up and go to your room pero matigas ang ulo ni Shinobu. Kaya bago nito patayin ang babae ay inunahan niya na itong lagyan ng bomba. Kaso ayaw sumabog dahil sa kakayahan nito at sa halip ay napinsala si Shinobu kaya kinabahan si Kira na kumalat ang balita at mahanap siya nila Jotaro. Dahil dito ay kailangan niyang iligtas si Shinobu at patayin ang halapusa. Nag-ipon ito ng hangin at umatake na sinalag ni Killer Queen. Ngunit di niya ito matapakan dahil sa air bubble. Dahil di nakikita ni Kira ang atake nitong hangin ay di niya alam na nilagyan nito ang cactus upang sumabog at matusok sila ng mga tinik. Nagtaka si Kira sa naramdaman na kaligayahan ng di tamaan ang mata ng babae. Pero ginustify niya na ginagawa niya lang ito upang di makuha ang atensyon nila Jotaro. Umatake ito muli na nagawang masalag ni Killer Queen. Subalit naglagay na pala ito ng air bubble sa kanyang ugat na maaaring magdulot ng blockage na maaari niyang ikamatay kaya pinutok niya na ito. Saka naisip niyang di niya dapat maliitin ang kakayahan ng halapusa, mabuti ay natigil ito sa pag-atake ng batuhin niya ng laruan. Alam ni Shinobu na may kakaibang nangyari pero binaliwala niya na ito dahil in love siya sa asawa. Samantala nakita ni Kira na naghihinala na si Hayato sa kanya. Nagtaka din si Shinobu dahil ang akala niya ay ayaw ni Kosako ng mushroom pero ipinagwalang bahala niya na lang din ito. Pero iniwan naman siya ng nakanguso dahil mas trip ni Kira ang mga kamay ng biktima.
Nagtataka si Hayato kung ba't may dalawang sizes ng sapatos ang kanyang ama at pinagtagpi-tagpi niya na ang lahat ng kakaibang kinikilos nito saka nakita niyang nagdala ito ng vase sa closet kaya hinanap niya ito at nakita ang attic. Samantala nang makita ang mga bata ay di mapakali si Kira. Nagtungo na nga sa attic si Hayato at nang buksan ng bintana ay nakita niya ang halapusa. At narinig niyang nagbalik din ang ama tapos inatake pa siya ng halapusa kaya patay siya kung maabutan ng killer na narinig ang kanyang pagtalsik kaya nagmadali si Kira. Mabuti na lang ay matalino ang bata kaya tinusok niya ang air bubble at tinamaan ang bintana kaya natulog ang nilalang. Tapos ikinalat niya ang mga cat food sa sahig. Kaya pag akyat ni Kira ay naisip niyang ang halapusa ang kumuha ng pagkain. Pero di niya alam na nagtatago si Hayato sa box na nalaman na ang katotohanan. Hinahanap pa rin ni Tanda si Kira. Samantala ang ating mga bida ay wala pa ring clue sa bagong pagkatao ni Kira. Nakita ng matanda na kumuha ng maraming picture si Rohan sa paghahanap sa kanyang anak kaya nais niyang gumawa pa ng mga stand user na makakapigil sa kanila. Ngunit sa kanyang paglipad ay nakita niya na ang anak dahil sa kamay nito. Pero nag-alala siya nang makita na may nakaspy dito na isang bata. Patungo na sa school sila Josuke at Okayasu nang makita ang isang binocular ngunit ito pala ay si Makitakazu. Nagtanong muli si Okayasu ngunit sinabi na daw ni Makitakazu ang totoo na isa talaga siyang alien at nag-transform daw siyang binocular upang ipakita ang isang tower. Nag-transform ito muli at nakita nila na may mga gamit sa tower at nakita nila ang naninirahan doon na isang lalaki. Muntik na itong mahulog ngunit nakontrol nito ang tornilyo ng tore. Samantala naghihintay na rin pala ito sa kanila. Habang si Koichi naman ay nakita ng isa pang stand user na may balak sa kanyang masama. Lumapit ang dalawa sa tore at pinapa-address sila nito dahil tatalsik na pala ang drainage ng toilet niya na ginagawa niyang pataba sa mga halaman sa ilalim at meron pa siyang trap ng rabbit. Nakita nilang kumpleto ang mga gamit nito sa tore at nang iinggit pa ito sa kanila. Pero sa tingin ni Okayasu ay isa lang itong tanga at nagpasya silang sabihin pa rin ito kay Jotaro. Nakita ni Rohan si Hayato na nangangalap din ng impormasyon at dahil dito ay meron na siyang clue. Pag-uwi ni Tomoko ay nainis siya dahil inisip na si Josuke ang kumagat sa tinapay sa ref ngunit di niya napansin ang isang lalaki. Nahulog ng lalaki ang isang picture. Ngunit pinapaalis niya na ang dalawa pero nang makita ni Josuke ang picture ay sinugod niya ito. Pero ito pala talaga ang gustong mangyari ni Kane Daichi saka tumakas na ang multo na nasa picture ngunit nang lumabas si Josuke ay nagiging parte siya ng tower dahil nahulog na siya sa bitag ng kalaban kaya di na daw siya makakaalis doon. Pinilit niyang bumalik sa loob upang di siya maging bakal. Giit ni Kane Daichi na wala siyang control sa stand niyang si Superfly at ang totoo ay bihag din siya nito pero ngayong may kapalit na siya sa loob ay makakalabas na siya ng tore. Nagtatanong si Makitakazu kung anong magagawa niya kaso pinapauwi na siya ni Okayasu. Sa halip ay nagkasundo ang dalawa na patumbahin ng tower gamit ang lakas ng kanilang mga stand na di inaasahan ni Kane Daichi. Pero giit nitong na-absorb na daw ng tower ang kanilang lakas. Narinig nila ang mga pag-ugong at bigla silang pinagsusuntok ng tower ng mas malalakas at muntik nang matulak si Josuke palabas kaya pinilit niyang makabalik. Ngunit si Okayasu ay nabutas daw ang chance sa atake ng tower. Nagbabala si Kane Daichi na kahit mamatay siya ay patuloy na mag-e-exist ang tower dahil isa itong independent stand. Kaya nag-advise itong mang-learn na lang si Josuke ng kanyang kapalit para makalabas na siya sa tower. Ngunit dumating si Makitakazu at ibinalik siya sa pinanggalingan. Dahil dito ay hindi na naging bato si Josuke pag lumabas ng tower. Subalit mula sa mga kalyo sa kamay ay nilabas ang blade at pinutol ang wire pero hindi pala ito ang katawan ni Makitakazu kaya nahulog ang stand user. Pero tinamaan ito ng atake mula sa wire at nakaligtas ang user. Saka gumamit ng mga tornilyo upang tuluyang mabihag ang alien sa loob ng kanyang tower. Nagbanta si Josuke na hahuntingin niya ito hanggang sa dulo ng mundo ngunit tinukso siya ni Kane Daichi na di pa nga nila nahahanap si Kira. Dumating ang nagpakilalang architect pero agad itong tinignan ni Rohan kung isa ba ito sa mga kalaban. Ngunit nalaman niyang normal na architect lang ito kaya ni-reset niya ang memory ni Kinoto. Pero ayaw na ayaw nitong ipakita ang kanyang likod. Tinutukso sila ni Kane Daichi dahil pati siya ay di pa nila alam ang tunay na katauhan. Papasok sana si Josuke ngunit pinigilan siya ni Makitakazu upang di na sila mapahamak. Aalis na si Kane Daichi nang makaakyat ang bida dahil sa pagkapit sa ni-restore niyang wire na pinutol kanina ni Kane Daichi. Sumugod siya at pinagsusuntok ito ngunit kabisado ng kalaban ng tower kaya di niya ito matamaan at siya pa ang muntik na mahulog. Tapos tinuluan pa siya ng kamandag nito saka nagbabala si Makitakazu na gumawa na ito ng trap gamit ang kutsilyo sa kalyo ngunit nasa laglang ni Crazy Diamond. Ngunit tinamaan siya ng kalaban sa kanyang braso. Saka patuloy na pinabanda ni Kane Daichi sa tore kaya napipinsala niya ang bida na muntik nang mahulog ngunit masama ang kalagayan ng kanyang kamay.
Pero nang tumapat sa pinagkuhaan ng bakal ay ni-restore ito ni Josuke kaya tinamaan ang kalaban. Natalo si Kane Daichi kaya humingi na lang ito ng tawad at sinabing pinangakuan lang siya ng pera ng matanda pero ngayon ay ipinangakong mamumuhay na lang siya ng tahimik sa tore. Dahil dito ay sinabi na ni Kane Daichi na nasa panganib si Koichi na inatake ng isa nilang kasamahan. Samantala ang architect ay napakaingat dahil ayaw niyang ipakita ang kanyang likod. Si Kira ay nagtitiis pa rin na huwag pumatay upang di siya mahanap nila Josuke. Samantala naging mabait na sa kanila si Kane Daichi. Sinusubukan naman hanapin ni Okuyasu si Koichi pero di matagpuan, kaya nagpapatulong si Josuke kay Fangami pero ayaw nito kaya umalis na ang bida ngunit nagbibiro lang daw siya. Pinagaling na siya ng bida kapalit ng pagtulong nito sa paghahanap kay Koichi. Saka dumating ang mga chicks nito na natuwa sa kanyang paggaling at niyakap niya ang tatlong chicks. Sobrang naging curious na si Rohan kung ba't ayaw ipakita ng architect ang kanyang likod. Kaya niloko niya itong nagpapakamot sa likod para mahulog ito sa ginawa niyang trap. Gamit ang matalas sa pangamoy ni Fangami ay hinanap na nila si Koichi pero di daw siya tutulong kung may umatake sa bida. Nang magpakita si Terunosuke na pinanggagalingan ng amoy ni Koichi kaya hinabol ni Josuke ngunit biglang naging nanay niya ito. Di maintindihan ni Fangami ang nangyari. Samantala galit na galit si Josuke at alam daw ni Fangami na nasa paligid lang ang kalaban na pinagmamasdan lang sila sa sulok. Sa flashback kaninang umaga ay nakita ni Tomoko ang ponso niya sa kusina, saka biglang nagsalita si Terunosuke Miyamoto kaya natakot si Tomoko kung anong ginagawa niya doon. Kumuha si Tomoko ng kitchen knife para ipagtanggol ang sarili. Ngunit nilabas lang nito ang isang papel na naglalaman ng mga pagkain at dinilaan na parang tiktik at hinintay na mapalunok si Tomoko sa sobrang takot. Dahil nakaramdam ng pagkatakot si Tomoko ay hindi na siya makakatakas sa stand ni Terunosuke na si Enigma kaya nakulong na rin siya sa papel. Ito ang dahilan kaya nadala niya doon si Tomoko at ngayon ay hinihintay niyang mapalunok si Josuke na tanda ng pagkatakot nito upang mahuli niya na rin ito gamit si Enigma. Pero di nagpakita ng takot si Josuke saka kinuha ang papel sa bulsa ng ina na alam ni Fangami na mapanganib pero bubuksan pa rin ng bida. Binuksan ni Josuke ang papel nang lumabas dito ang baril at binaril siya bigla. Ang architect naman ay nabitag ni Rohan kaya nakita niya na ang likod nito pero wala namang kakaiba. Ngunit dahil dito ay nabuksan ang likod ng lalaki dahil may nakakita na ng kanyang likod. Nagtaka ang manga artist kung kagagawan ba ito ng isang stand nang makita na lumipat sa likod niya ang stand nito na isang sumpa. Natanggap ni Jotaro ang listahan ng mga nawawalang tao na baka sakaling maging clue upang mahanap nila ang bagong katauhan ng killer. Hindi matanggal ni Rohan ang sumpang stand sa likod niya at kahit tumakbo siya ay nanatili itong nakakapit sa kanyang likod at inuutusan pa siya nitong sunugin ang mga picture na maaaring magturo kung nasaan si Kira. Sinakal niya ito ngunit siya ang nasasaktan. Tumakbo siya muli kaso hindi niya talaga ito matakasan at ayaw pang matanggal kahit magsayaw siya ng cha-cha. Kaya nang may dumaan ay itinago niya ang kanyang likod upang di siya mamatay. Nahuli naman ni Josuke ang bala kaya hindi siya namatay. Hinihintay na ni Terunosuke na magkagat siya ng lips bilang tanda ng pagkatakot pero di ginawa ng bida. Nagpakita ang villain at naglabas pa ng ramen para patunayan na nasa loob rin ng papel si Koichi. Pero di natakot ang bida at pinagbantaan pa siya, kaso pag-atake ay nakatakas ito at inihagis ang kinalalagyan ni Koichi sa kalsada. Dahil dito ay nagpakita na ng pagkatakot si Josuke na siyang kondisyon upang maging mas malakas sa kanya si Enigma at tuluyan na siyang mahigop nito at sinubukan pang kumapit sa bakal ngunit nahigop na siya ng papel. Wala namang magawa si Fangami dahil ayaw niya ring mapahamak. Pero nakabalik si Josuke nang kumapit sa ni-restore na bakal at sinabing alam niyang bitag lang ang hinagis nitong papel sa kalsada pero sinubukan niya pa rin iligtas kung sakaling may 1% chance na nandoon nga si Koichi. Saka nagbanta at sinubukan pang tamaan si Enigma bago tuluyang hinigop. Nagbanta din si Terunosuke na ginagawa na ni Fangami ang paghawak sa baba na senyales na natatakot ito kaya kung gugustuhin ay mabilis niya lang din itong matatalo. Saka nilabas ang taxi mula sa papel na ginamit nito patungo sa Morio Grand Hotel dahil next target si Jotaro. Alam ni Rohan na nakunan niya na ng picture si Kira dahil pinapasunog sa kanya ng sumpa ang mga ito. Samantala nagpa siya si Fangami na iligtas si Josuke dahil natakot siya sa kaligtasan ng kanyang mga chicks kung mananatili sa Morio ang mga adik na sila Kira at Terunosuke. Biglang tumigil ang taxi at nawala ang tao sa loob nito. Nakita niya ang papel sa upuan pero nag-ingat siya dahil baka isa lang itong trap. Nakita niya rin ang isang papel sa pinto. Pero kahit alam niyang may trap doon ay binuksan pa rin nila kaya lumabas ang apoy na sinalag ni Highway Star. Inamoy niya muna ang isa pang papel nang lumabas ang mga scorpion na ikinagulat niya at lumabas din ang isang chemical. Alam niyang tinatakot lang siya nito upang mahuli rin siya ni Enigma kaya binuksan niya na ito at mula dito ay lumabas ang malaking shredder machine at hinihigop na ang kinaroroonan nila Josuke at ayaw pang ma-off kaya pinagsusuntok ngunit napakatibay. Pero dahil nagpakita na siya ng takot ay nailagay na siya nito sa papel. Ngunit dahil dito ay nakalabas si Highway Star
bar at nakuha niya pa ang papel na kinaroroonan nila Josuke na sinalubong ng suntok ang mukha ng villain. Nakalabas na ng tuluyan ng dalawa kaya nagbanta si Terunosuke na pupunitin ang kinaroroonan ni Fangami ngunit nilagyan siya ng gravity ni Echo. Dahil nasa range na siya ni Josuke ay si Terunosuke naman ang labis na natakot kaya nagmakaawa ito ngunit unti-unti pang nilapit ng bida ang kamao. Saka pinagpupulbos ito ng walang awa tapos inilagay siya ng bida sa isang libro. Saka umuwi silang magkakasama sa taxi na ginamit ni Terunosuke. Patuloy ang pambabaliw ng sumpa kay Rohan kaya tumawag siya kay Koichi. Samantala patuloy ang pagkuha ni Hayato ng evidence sa ama upang ma-expose ito. Dumating si Koichi sa bahay ni Rohan kaya nagpatulong ang manga artist mula sa sumpang stand sa kanyang likod. Ngunit dahil sa weirdong kinikilos nito ay naisip ni Koichi na isa lang itong prank. At nang ipakita niya ang katawan ng architect na pinagmulan ng sumpa ay naisip ni Koichi na pinagtitripan lang siya kaya iniwan niya na si Rohan. Samantala kating-kati na si Kira namang biktima dahil napakabilis ng paghaba ng kanyang kuko na siyang tanda na magiging successful ang kanyang assassination. Nakuha ng nag-aaway na magjowa ang atensyon niya at nang itulak niya ang bag ay nagalit pa ang mga ito sa kanya. Nabunggo pa nila si Kira kaya nahulog ang malaking nail cutter. Kailangang magtungo ni Rohan sa Morio Grand Hotel nang di nakikita ang kanyang likod kaya todo effort siya. Ngunit kailangan niyang tumawid kaya tinutukso na siya ng sumpa. Pero nakaisip ng paraan si Rohan na tumalikod sa isang lalaki sa pagtawid kahit nakakahiya. Kaso tinukso ng sumpa ang lalaki para tumingin ito at makita ang likod ni Rohan. Ngunit ginamit pala nito si Heaven's Door upang di makalingon ang lalaki. Pero tinawag ng sumpa ang napakaraming mga hayop dahil mamamatay si Rohan kahit mga hayop lang ang makakita sa likod niya. Saka inutusan pa ang mga ito na umatake kaya ginamit niya si Heaven's Door ngunit napakarami ng mga ito mabuti ay dumating si Koichi para tulungan siya. Sinubukan din ni Koichi na tanggalin ang sumpa sa likod ng manga artist subalit natatanggal din pati ang likod ng lalaki dahil wala talagang paraan para matanggal ito gamit ang puwersa kaya nabaliw si Rohan at pinakita na ang kanyang likod kaya tumingin ang sumpa sa likod kung nasaan si Koichi pero nagtungo pala sila sa Middle Realm kung saan bawal kang lumingon sa likod dahil dito ay kinuha ng mga kamay ang sumpa at nilagyan pa niya ito ng rules na masusunog sa impyerno sa katuluyan na itong kinuha patungo sa mundo ng mga patay. Nang makabalik sila ay nakita ni Rimi ang mga picture at nakuha nila Kosako at Hayato ang kanyang atensyon. Pag-uwi ng magjowa sa apartment ay sumunod si Kira na agad na pinasabog ang lalaki sa harap ng nabiglang dalaga. Tinakot niya pa ito at pilit niyang tinanong ang pangalan ng biktima. At kahit mabaliw-baliw na sa nangyayari ang dalaga ay binigay pa niya dito ang nail cutter pati ang tenga ng jowa niya bilang mga palamuti. Sa katuluyan niyang pinaglaho ang katawan nito upang maitago niya ang kamay na gagawin niyang jowa. Pero nakuhaan siya ni Hayato sa kamera nito. Kaso nakita naman siya ng killer kaya natakot na baka nakakuha ito ng ebidensya samantala nakasalubong na nito si Jotaro. Nakarating siya sa pinangyarihan ng krimen at nalaman niya na nagsisimula na naman si Kira sa pambibiktima. Samantala hinahanap ni Kira ang kamera ni Hayato upang di siya mapahamak. Kinakabahan naman ang bata dahil alam niyang isang killer ang kasama nila sa bahay at dala niya rin ng footage na siguradong hinahanap na nito. Tapos pumasok pa ito at nagpanggap na nais siyang samahan maligo. Kaya sobrang kabado siya habang sinasabon siya nito. Tinanong din ni Kira kung anong ginagawa niya sa apartment area kaya nahuli na siya nito at tuluyan na siyang tatapusin. Ngunit nagbanta ang bata at sinabing naka-record sila ngayon at ipagkakalat na isa siyang killer kung sasaktan siya nito. Dahil naging interesado sila Rimi sa Kawajiri family ay nagmadali ang matanda na sabihan ng kanyang anak. Hinanap ni Shinobu si Hayato ngunit si Kosako lang ang nakita dahil pinatay na nito ang anak. Magsisimula na rin sa pag-iimbestiga sila Josuke kay Hayato. Samantala pag-alis ng asawa ay naalala ni Kira ang ginawa niyang pagtapos kay Hayato. Kaya nagbabala ang ama na maghihinala sila Josuke kung mabalitaan na nawawala si Hayato. Kaya sinabihan niya ang anak na umalis na lang sa Moryo ngunit ayaw itong gawin ni Kira. Bigla namang tumusok ang arrow na dala ng matanda kay Kira hanggang sa umabot sa kanyang leeg. Ngunit kinabukasan ay nakapagtatakang nakaligtas si Hayato at dala niya ang footage. Nag-iisip ang bata kung paano mai-expose na isa na lang impostor ang nagpapanggap na ama. Nagtataka din ang matanda kung ba't tila di na nag-aalala si Kira. At naalala ang sinabi nito kagabi na nakakuha na daw ito ng bagong ability. Naubo ang news anchor at may tumawag sa telepono. Tapos nadulas ang ina kaya nabasag ang favorite niyang tea-set. Saka sinagot ni Kira ang telepono pero wrong number lang. At sa harap ni Hayato ay hinalikan pa ng impostor ang kanyang ina. Akala niya ay umalis na si Kira ngunit iniabot pa nito ang kanyang sombrero. Saka sinabing wala nang makakapigil sa kanya dahil sa bago niyang ability kaya di na siya nababahala kay Hayato. Dahil dito ay napaisip ang bata kung paano sila makakaligtas ng kanyang ina. Nakita siya ni Rohan na tinanong kung ba't nag-iispiya siya sa sariling ama at bigla siyang ginamitan ng stand upang malaman ang katotohanan.
Ngunit nabasa niya ang warning at mga prediction sa paligid na totoo ngang nangyari tulad ng matandang bukas ang zipper na pinagtawanan at pati ang pag-ulan. Saka nabasa niya na rin na ang ama ni Hayato ay nagpapanggap lang dahil ito talaga si Kira. Subalit dahil sa bagong ability ni Kira na bites the dust ay nakapasok si Killer Queen sa kanyang mata at tuluyan siyang tinapos nito. Dahil ang bagong ability ni Kira ay mapapasabog niya ang lahat ng magtatanong kay Hayato tungkol sa kanya gamit ang ability na bite the dust. Kaya ang pag-asa na lang ni Rohan ay ang dumating sila Koichi upang masabi niya kung sino ang killer, ngunit tuluyan na siyang tinapos nito at nagising si Hayato sa kanyang kwarto dahil kusa nitong na-activate ang reverse time mula sa bite the dust. Habang nasa sala ay napansin ng bata na nagkaroon ng deja vu, kaya nalaman niyang matatapon ang T-set ng ina. Nalaman ni Kira na may napasabog si Hayato at naibalik niya ang oras subconsciously pero alam ng killer na kusa siyang pinoprotektahan ng bago niyang bite the dust ability na inilagay kay Hayato. Nagamit na rin daw ito ni Kira nang ibinalik niya ang oras kaya muling nabuhay si Hayato na pinatay niya na kagabi. Saka nagbanta si Kira na kung magsusumbong siya sa kahit na sino ay mapapahamak lang ang mapagsusumbungan niya. Hahalikan na naman sana ni Kira ang kanyang ina kaya tinapon niya ang T-set upang di ito matuloy. Alam niyang hinihintay siya ni Kira sa pinto kaya sa bintana na lang siya dumaan upang subukang makagawa ng paraan. Pero bawal niyang kausapin si Rohan dahil mapapatay niya lang ito. Ngunit bigla siyang ginawang manga at naulit ang mga nangyari. Saka nakita na rin siya ni Kira. Giit ni Kira na hindi niya maiiwasan ang mga dapat mangyari. Kaya nais daw makita ng killer kung paano mamamatay si Rohan na tunay ngang sumabog kahit di pa nito nakakausap si Hayato. Labis namang nalungkot si Rimi nang makita na nabiktima na rin si Rohan. Maaari daw ma-deactivate ni Kira ang bite the dust upang wala ng chance na maulit ang umaga pero di niya pa daw gagawin dahil nais niyang mapatay rin muna sila Josuke. Dumating si Koichi na nagtanong ng oras dahil hinihintay niya na daw si Rohan at kasama pa nito si Jotaro. Dumating din sila Josuke kaya nabahala si Hayato na mapatay niya rin ang mga ito kung tanungin siya tungkol kay Kira. Nagsimula nang magtanong si Jotaro kaya sinabi niyang nagno-nosebleed siya para makauwi na. Pero pinagaling siya ni Josuke saka pinakita din ng picture kaya pinigilan niya itong magtanong. Ayaw niyang aksidenteng mapatay sila Josuke dahil sila lang ang makakatalo kay Kira kaya mas gugustuhin niyang tapusin ang sariling buhay. At nang tignan siya ni Jotaro ay pinipigilan pala siya ni Killer Queen na gawin ito. Inatake naman nila kagad ang stand ni Kira subalit nakapasok na ito sa kanilang mga mata kaya sumabog na silang lahat sa harap ni Hayato at na-trigger niya na naman ang reverse time sa kagustuhang di ito mangyari. Napaiyak na lang siya dahil naisip na wala nang makakatalo kay Kira. Ngunit walang magagawa ang kanyang pag-iyak kaya nagpa siya siyang gamitin ng halamang pusa laban sa killer. Sinubukan niya ito at nalaman na nagigising ito dahil sa sikat ng araw. At habang nasa sala ay naisip na kailangan niyang makalapit mamaya kay Kira upang tamaan ito ng halapusa. Sinubukan niya rin na baguhin ang mga nangyari tulad ng pagsagot sa telepono at pagsabi sa ina na bigyan ng kape ang ama saka nabasag ang T-set. Tapos siya na rin ang humalik sa ina saka siya umalis. Nauna siya sa lugar ngunit nabuksan na naman ang kanyang mukha at muling umulan. Nang makita niyang nandoon na ang killer ngunit nagtatago ito kaya di niya matatamaan. Nagiging maingat din si Kira dahil kakaiba ang kinikilos ni Hayato. Ngunit nang lumabas siya ng konti ay tinira na siya nito ng halapusa na tagumpay na tinamaan nito. Ngunit sinapak siya dahil nakaligtas pala ito dahil nang matapan ng tsaa ay nilagay sa bulsa ang relo kaya nagsilbi itong armor kaya kinabahan si Hayato dahil malapit nang mamatay si Rohan. Naisip ni Kira na malamang ay ilang beses nang na-activate ni Hayato ang reverse time dahil tila kabisado na nito ang mangyayari. Ngunit nang sinabi ni Kira ang sariling pangalan ay narinig ito ng dumating na Josuke kaya di ito maaapektuhan ng bite the dust dahil di naman nanggaling kay Hayato ang impormasyon. Nang dumating din si Okayasu ay tumakas na ito kaya sinuntok na siya ni Josuke. At nang pinagsusuntok ay napilitan itong gamitin si Killer Queen. At dahil lumagpas na sa 8:30 AM kung kailan namatay si Rohan ay nabago niya na ang tadhana. Naisip ni Josuke na tila kakaibang pagkakataon na dumating siya habang sinasabi ni Kira ang pangalan nito. Ngunit ipinangako ni Kira na di naman siya natatakot at ayaw niya lang ng stress. Inihanda nila ang mga stand at nagsabayan sa mga atake sila Crazy Diamond at Killer Queen at sa kanilang labanan ay napatalsik niya ito sa pader. Pero muntik na nitong madampian at mapasabog si Josuke kundi lang siya tinulungan ni Okayasu. Nawawala ang cut plant na dinala ni Hayato sa katinamaan ng air bullet si Okayasu dahil nilagay pala ito ng killer sa kanyang stand upang maging long range ang bomba niya. Samantala sa malayo ay di pa rin alam nila Jotaro na nakikipaglaban na sila. Kailangan niyang ma-heal si Okayasu pero pinigilan ni Kira. Saka umatake na naman ito ng air bubble na di nakikita ni Josuke. Kaya ginawa niyang shield ang lupa upang masalag ang pagsabog. Pero muli itong umatake kaya inulit niya ang shield pero sumuot ito sa bitak at sumabog ito sa kanyang harapan. Muli itong tumira pero sinalubong pa ng bida pero di pinasabog dahil natatakot din na madamay si Kira sa pagsabog nito.
Ngunit nagbabala si Hayato na isa ng bomba si Okuyasu dahil nakita niyang ngumiti ang killer. Kaya nais daw malaman ng killer kung susubukan pa rin itong pagalingin ng bida kahit siya ang mamatay sa pagsabog. Hahawakan niya na sana si Okuyasu pero sinabi ni Hayato na isa ng bomba si Okuyasu dahil sa katunayan na di na umaatake si Kira dahil isang bomba lang ang nagagawa nito. Pero bago ito mapasabog ni Kira ay hinawakan ito ni Hayato upang siya ang sumabog, ngunit agad siyang ni-restore ni Josuke bago siya mamatay kaya natanggal na nila ang bomba kay Okuyasu at pinagaling niya na ito. Ngunit inatake na naman sila ni Kira gamit ang halapusi pero mahihirapan na siyang umilag dahil sa pinsala at ayaw pang magising ni Okuyasu kaya malapit na sa kanila ang air bullet. Ngunit tinamaan ito ng bida gamit ang sarili niyang dugo at nasugatan niya rin ang killer. Kaso sasabog pa rin ang air bubble ngunit naka-atras sila Josuke mula sa pagsabog. Dahil ni-restore pala niya ang debris na nasa balikat niya pa patungo sa sahig. Ngunit sa kabila nito ay di niya iniwan si Okuyasu kahit sinasabi na ni Hayato na wala na ito. Tumawag naman si Kira sa office upang sabihin na medyo malilate lang siya ngayon. Pero tinapon ang mga gamit dahil sa nakakainis na trabaho. Iniiwasan niyang makipagmano-mano kay Josuke dahil mas malakas si Crazy Diamond. Nagalit ang isang lalaki dahil pinagkamalan siyang magnanakaw ng underwear ng kanyang crush. Pero nang makakita ito ng Ponzo ay natuwa rin siya dahil manyak din pala siya pero sumabog siya dahil trap lang ito ni Kira. Di magamit ni Hayato ang telepono. Ayaw na talagang magising ni Okuyasu kaya ipinangako ng bida na di niya titigilan ang katawan ng killer hanggang magkalasog-lasog. Nag-ingat sila sa pag-atake ng killer ngunit lumusat sa crack ang air bullet patungo sa bida. Tinapon niya ang ashtray upang makita ang air bullet at sinusundan pa rin ito si Josuke kaya nakakapagtaka kung paano sila nito nakikita. Nakita ni Hayato na malayo sa kanila ang killer ngunit umatake si Josuke patungo dito kaso nasabugan na rin siya ng air bullet. Nasalag naman ng killer ang atake niya at balak ng tapusin ni Kira ang sugatan na Josuke. Ngunit gamit ang kapangyarihan ay napabalik niya patungo kay Kira ang projectile dahil sa dugo nito kaya tuluyan itong tinamaan sa puso. Napagtanto ni Kira na ginamit ni Josuke ang kanyang dugo para mapabalik ang atake. Nang makita niyang may hawak itong radyo ngunit umatake na naman ito ng mapanganib na air bullet kaya umatake na rin si Josuke ng pangwakas na atake. Bago dumating ang air bullet ay sinunog ni Josuke ang damit ni Hayato dahil nandoon pala ang ama nitong multo na nagbibigay ng direksyon gamit ang walkie-talkie. Ngunit nandoon na ang napakalaking air bullet kaya nagbigay ng peking direksyon si Josuke upang sundan ng air bullet ni Kira ang sariling ama hanggang sa sumabog. Subalit nalaman ng killer na hindi si Josuke ang napasabog niya hanggang sa tamaan ito ng atake na pinakawalan ng bida. At ubos lakas na lumabas ang bida upang tuluyang bugbugin ng killer ngunit nag-alala si Hayato dahil matindi na rin ang pinsala ni Josuke. Sa kabila nito ay nasolid niya sa mukha si Killer Queen. Na sinubukan pang lumaban ngunit tuluyan na siyang pinagbubugbog ni Josuke gamit si Crazy Diamond. Kaso napigilan ng air bubble ang kanyang mga suntok dahil sa halapusa, saka ginawang bomba ang bula upang sumabog ang bida na wala ng lakas para umilag. Ngunit bigla siyang iniligtas ni Okuyasu na nagising na rin sa pagkakatulog at pinaglaho ang air bullet. Napag-alaman na namatay na pala talaga si Okuyasu pero pinabalik daw siya ng kuya at di naman maitago ang saya ni Josuke. Di makapaniwala ang killer sa nangyayari na balak na naman umatake pero kinuha ni Okuyasu ang cat plant sa kanya. Tapos nakita pa siya nila Koichi kaya wala na siyang takas at meron pang mga bumbero dahil sa sunog kaya nababaliw na ang killer. Lumapit ang nurse para asikasuhin ang akala niyang biktima ng pagsabog kaya kinabahan silang baka pasabugin ito ni Kira. Pero sinabi ng bida na papagalingan niya lang agad ang nurse. Kaya sinabi ni Hayato na may tinatago pa itong bagong kakayahan na pabalikin ng oras upang di siya ma-corner. Naging manyak si Kira sa kamay ng nagtatakang nurse. At kinwento na nagsimula ang hand fetish niya noong makita niya ang kamay ni Mona Lisa. Nakita na sa mata ng nurse ang refleksyon ni Killer Queen kaya natakot si Hayato na gamitin ito ang Bite the Dust. Kaya sumugod na sila ngunit matindi ang pinsala ni Josuke. Hinamon din ni Kira si Jotaro kung magagawa ng stop time na pigilan siya. Saka pinindot na nito ang trigger kaya sumabog ang babae at na-activate niya ang Bite the Dust na nagpabalik ng oras kung saan wala pa siyang pinsala kaya naisip niyang wala na talagang makakatalo sa kanya. Ngunit di niya alam na nasa gitna na siya ng dimensyon ng mga buhay at mga patay kaya nakita niya si Rimi. Pero di natakot si Kira at pinagbantaan niya pa si Rimi kaya pinakita ng dalaga na namatay na siya kaya di makapaniwala ang killer. Saka pinakita ang tunay na nangyari na napigilan pala siya ng gravity ni Echo saka pinatigil ni Jotaro ang oras. Kaya pinagsusuntok siya ni Star Platinum nang walang pag-aalinlangan na siyang tumapos at nagpatalsik sa kanya tapos nagulungan pa siya ng ambulance dahil di alam na nandoon na siya. Nalaman ni Kira ang tunay na nangyari saka pinakita ni Rimi ang sugat na ginawa nito sa kanya. Ngunit alam ni Kira na pinapalingon lang siya nito sa likod dahil may nalalaman pala ito sa lugar kaya si Rimi ang pinipilit niyang lumingon sa likod.
Pero pinaghandaan na pala ito ng dalaga kaya lumabas ang aso at aksidente siyang nakatingin sa bandang likod kaya walang laban siyang kinuha ng mga kamay patungo sa mundo ng mga patay upang pahirapan. Dahil dito ay natapos na rin ang matagal na misyon ni Remy pero nalulungkot si Koichi na aalis na siya. Nagpanggap pa si Rohan pero ang totoo ay nalulungkot rin siya dahil nalaman niyang ito pala ang nagligtas sa kanyang buhay. Saka dumating ang lahat ng mga kaibigan at sama-sama nilang tinignan na magpaalam ang mabuting multo dahil natapos na ang misyon nito sa lupa. Pagsapit ng gabi ay naghihintay pa rin ang ina sa asawa nito dahil wala siyang alam sa mga nangyari kaya napaiyak na lang si Hayato. Bagamat napatay na ang killer ay nag-iwan naman ito ng kalungkutan sa lahat ng mga pamilyang naiwan ng mga naging biktima nito na kailanman ay di na maibabalik. Samantala umalis na rin sila Jotaro at Joseph. Sinabi ni Joseph na nilagay niya sa wallet ang picture ni Tomoko na binigay ni Josuke. Kaya ginamit ng anak ang powers upang makuha ang wallet nito dahil nasa kanya pala ang kaputol ng picture ngunit tanggap na rin nila ang pagiging tuso nito. Sila na rin ang nag-alaga ng invisible baby at naging magjowa na talaga sila Koichi at Yukako, tapos naging alaga ni Okuyasu ang halamang pusa. Naging suki naman sila Fangami sa resto ni Tonyo. Tapos nagkagulangan pa ang dalawang magulang na sila Kabayoshi at Hasamada. At si Rohan ay nagpatuloy pa rin sa hobby niya. Si Kane Daichi ay nanirahan pa rin sa tore at kasama niya na ngayon si Makita Kazo. Saka naging magtatropa pa rin sila Okuyasu, Koichi at Josuke.